Wala akong kakayahan. Nahiya ka dahil sa akin. Sa susunod kong buhay, paglingkuran ko kayo ng maayos. Magandang araw po. Ako po si Liu, mula sa sales department ng Helen Luxury Cars. May promo po kami ngayon. Isang limited edition Ferrari ay 10 sentimo lang. Ang down payment ay 10 sentimo lang. Gusto mo pa rin akong lokohin? Limited edition Ferrari pa? Patay na ba ako? O hindi? Hoy, huminto ka. Ikaw, anong ginagawa mo? Siyempre, nagdeposito ako ng pera. Nagdadala ng sako para magdeposito ng pera. Huwag mong sabihin sa akin. Ang sako mo na ito ay puno ng pera. Tama, puro pera. Sa tingin ko, ikaw, ay hindi mabuting tao. Nagdadala ng sako para magdeposito ng pera. Sino ang nakakaalam kung ano ang laman ng sako mo? Ang laman nito, ibigay mo. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo talaga? Totoo, pera talaga. Tagapamahala, anong nangyari? Bulag ka talaga. Paano mo nagawa na tratuhin ang kliyente ng ganito? Sasabihin ko sa iyo, kakaltasan kita ng kalahati ng sahod mo sa buwang ito. Ginoo, paumanhin sa pagkatakot ninyo. Susunod, ako ang maglilingkod sa inyo sa buong proseso. Ngayon, magdedeposito ako ng 100,000 piso. May ganitong mataas na trato na. Shirwan. Bilis, bilis. Bilis, hanapin mo ang presidente ng bangko. Ginoong Lee, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming bangko. Ito po ang inyong Ultimate VIP card. Simula ngayon, kayo na po ang aming Ultimate VIP client. Makakatanggap kayo ng premium service. Nagdeposito lang no 100,000 pesos Ultimate VIP client na agad? Naku, Ginoong Lee, nagbibiro lang po kayo. Kahit sino pong magdeposito ng 100 piso sa amin, VIP na po yon. Naku, Ginoong Lee! Lalo na po kayong nagdeposito ng 100,000 pesos. Ano ba talaga ang nangyayari? Talagang sentimos lang ang halaga ngayon? Sunod-sunod na 5 buwan, nagdagdag ng ginto ang beautiful country. Halos umabot na sa 500 piso ang halaga. Nagdulot ito ng kaguluhan sa financial market. patuloy na tumataas ang presyo ng mga bahay. Umabot na sa 30 sentimos ang opening price. Ito'y naging mainit na usapan ng publiko. Sa ilang lugar, ang dowry sa kasal ay umakyat na sa 1 sentimo. Ayon sa mga eksperto, kailangang supuin ang sobrang mahal na dowry. Kaya pala sa buong mundo, bumaba ang halaga ng pera. Ako lang ang immune. Tagapamahala. Lahat ng client na pinagkausap ko sa iyo nitong buwan, wala na. Alam mo ba kung gaano kalaki ang nawala sa kumpanya? Gusto mo pa bang magtrabaho dito? Ngayong buwan, kung hindi mo makuha ang 50 sentimong deal, umalis ka na. 50 sentimo? Ano? Sobra ba yon para sa'yo? Kung sobra, huwag ka nang magtrabaho. Umalis ka na agad. Sobrang yaman ko na. Bakit pa ako magtatrabaho? Ano pang hinihintay mo? Kung magtatrabaho ka, maghanap ka na ng client. Tagapamahala, gusto ko lang po sanang itanong, magkano po ba ang halaga ng kumpanyang ito? May sira ba ang ulo mo? Bakit mo na itanong yan? Anong kinalaman mo? Umalis ka na. Kumusta, Presidente Xue? Gusto ko sanang magtanong, kung sakaling gusto kong bumili ng isang kumpanya, paano po ba yon? Ikaw po si Mr. Lee, di ba? Hindi ko inaasahang napakabata at napakagwapo mo pala. Ang bait talaga ni President Xue. Pinadala pa niya ang isang napakagandang tagapamahala para tulungan ako. Ako si Shujing. Ako ang pinadala ni President Xue para tulungan ka. Kumusta? Hay! Yung kumpanyang balak kong bilhin. Ikaw na ang bahala sa mga konkretong hakbang. Walang problema sa pera. Pero isa lang ang kondisyon. Kailangang matapos ito ngayong araw. Huwag kang mag-alala, Mr. Lee. Espesyalista ako sa ganitong bagay.
Sa lakas ng iyong kapital, sa lakas ng iyong kapital, siguradong walang problema. Mabuti naman. Hintayin ko na lang ang magandang balita mo. Huwag kang mag-alala, Ginoong Zo. Ito pong proyekto, ipagkakatiwala namin sa amin. Siguradong walang problema. Hintayin ko na lang ang proposal ni Ginoong Zhao. Sige. Huwag kang mag-alala, Ginoong Joe. Ang proposal, siguradong masisiyahan ka. Li Hao, anong ginagawa mo rito? Joe Yang? Ikaw pala? Li Hao. Ito si Ginoong Zhou, ang malaking kliyente namin. Maging magalang ka sa pagsasalita. Kung maiinis si Ginoong Zhou, malaking problema yan sa'yo. Boss Chow, matagal na naming magkaklase. Kung ganon, sa kanya na ipagawa ang proposal na ito. Oo nga pala, bukas, gusto kong makita ang proposal ko. Kung wala, kanselahin ang partnership. Hoy, Boss Chu, Li Hao, narinig mo ba? Pinagbigyan ka ni Boss Chu? Bakit hindi ka magpasalamat? Ay, salamat. Pero abala ako ngayon. Wala akong oras para gawin yung proposal. Li Hao, si Boss Chu mismo ang pumili sa'yo para gawin mo ang proposal. Malaking karangalan yan para sa'yo. Aayaw ka pa? Gusto mo pa bang magtrabaho dito? Magsalita ka ng maayos sa akin. Ikaw, naniniwala ka ba? Bago matapos ang araw, paaalisin na kita? May sira ba sa utak mo? Ikaw pa ang magpapalaya sa akin sa kumpanya? Naniniwala ka bang papalisin kita ngayon din? Boss Chow, mukhang hindi mo kayang pamahalaan ang mga tauhan mo. Ang kumpanyang ito, kailangan pang ayusin ng maayos. Oo. Huwag kang mag-alala, Boss Chu. Aayusin ko talaga ito. Oo nga pala, huwag mong kalimutan ang reunion ng mga kaklase mamayang gabi. Sana bukas, may maipresenta kang proposal na makakasatisfy sa akin. Ingat po sa pag-alis, Boss Chu. Gago, talaga bang gusto mo pang magtrabaho dito? Kung ayaw mo, umalis ka na. Mukhang ikaw ang dapat umalis. Sa tingin ko, ikaw ang dapat umalis. Chairman, huwag kang magbiro. Sino ang nagbibiro sa'yo? Mr. Lee, nabili ko na ang kumpanyang ito. Ngayon, ikaw na ang chairman nito. Ang bilis naman. Magaling ang ginawa mo. Chairman, ano ang nangyayari? Hindi na ako ang chairman. Si Mr. Lee ang tunay na chairman. Mr. Lee, mula ngayon, sa iyo na ang kumpanyang ito. Kung gayon, aalis na muna ako. Sige. Chairman Lee, kung may nasaktan ako noon, patawad. Sana ang chairman ay magpatawad sa akin sa hinaharap. Maraming patawad. Ikaw, mapagsamantala. Kung ipagkakatiwala ang kumpanya sa taong katulad mo, sa lalong madaling panahon, ay malulugi ito. Umalis ka! Layas! Miss Shu, ang kumpanyang ito, mula ngayon, sa iyo na ang buong responsibilidad. Naniniwala ako na magagawa mo ito ng maayos. Chairman, tawagin mo akong Xiaojing. O kaya tawagin mo na lang akong Jingjing. Kung gayon, tatawagin kitang Jingjing. Maganda ang tunog ng Jingjing. Oo nga pala, ang Joshi Group sa Jiangnan City natin, magkano na ang market value ngayon? Ang Chow Group ngayon ay nagkakahalaga lang ng 50 piso. 50 piso? Kaya mo talagang bilhin yan. Kung kailangan mo, pwede ko na itong bilhin ngayon. Hoy! Wag! Hindi! Hindi ko bibilhin. Ang ibig kong sabihin ay... may paraan na ba na mapabangkarote sila? Joe Yang? Ngayon pa lang, papabangkarote ko na ang kumpanya ng pamilya mo. Tingnan natin kung paano ka pa magmayabang sa harap ko. Bangkarote? Walang problema yan. Malaki ang utang ng kumpanya nila sa bangko namin. Kung gagawan lang ng paraan, hindi yan magiging problema. Sige, ikaw na ang bahala diyan. Mas mabilis, mas mabuti. Hindi ako nag-aalala sa gagastusin. Ay, pasensya na, mga kaklase. Nalate ako. Oy, hindi ba't si Lihaw ito, kaklase natin? Bakit ganyan ang suot mo? Ang purita ng itsura, parang pulubi ang suot. Lihaw, tingnan mo kami. Sino sa amin ang hindi nagiging successful? Sino ang nag-imbita sa'yo? Nakakasira talaga ng mood. Ako ang nag-imbita sa kanya. Dahil napakahirap ng buhay niya, pinatawag ko siya rito para makita niya kung ano ang tunay na buhay ng mayaman. Ha ha ha! Lihaw, nadala mo ba ang proposal na hinihingi ko? Kung wala,
Mamayang gabi, magpapalimos ka na lang sa kalsada. Pasensya na. Kami kasi, ayaw naming makipagtulungan sa kumpanyang malapit ng magsara. At si Zhao Jin, tinanggal ko na siya. Hahaha. Hoy, pakinggan ninyo, ang galing magpanggap. Kung hindi ko lang nakita ngayon na empleyado siya sa Jinmao Group, naniniwala pa sana ako. Hahaha. Lihaw, alam namin kung sino ka talaga. Ano ba? Nagpapanggap ka pa dito sa harap namin, di ba? Hoy, sabi ko, kayo naman talaga. Hayaan nyo na siyang magpanggap para masiyahan. Sige, tuloy lang. Para aliwin tayo. Bilis. Hahaha. Ang Jinmao Group, nabili ko na. Ako na ngayon, ang chairman ng Jinmao Group. Oo nga pala. Narinig ko na ang Zoshi Group mo ay malapit ng mabangkarote. Dapat, handa ka na. Ha? Aray ko po. Mababangkarote na ang Joshi Group? Naku, natatakot ako. Hahaha. Ito ang pinakamasayang biro na narinig ko ngayong araw. Nakakatawa. Umiiyak na ako sa katawa. Lihaw, noong nag-aaral pa tayo, bakit hindi namin alam na may ganito kang kakayahan? Parang deserving siya ng Oscar Award. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Kung hindi kayo naniniwala, maghintay kayo. Hahaha. Tama na, hindi na ako tatawa. Masakit na ang tiyan ko. Hahaha. Ginoo, taos puso po akong humihingi ng paumanhin. Kung hindi sinabi sa akin ng waiter, hindi ko po malalaman na nandito kayo. Hindi kayo naasikaso ng maayos. Pasensya na po talaga. Ginoo, ako ang punong tagapamahala ng hotel na ito. Kayo po ang pinakarespetado naming VIP. Paano kayo nandito sa ordinaryong private room kumakain? Bagamat ako ay miyembro dito, pero ordinaryong miyembro lang, pumunta lang para kumain. Paano naabala pa ang punong tagapamahala ng hotel? Ang inyong pagkatao, tanging sa aming Tianzihaw ang bagay sa inyong marangal na katayuan. Ayusin ko na po ito para sa inyo i-upgrade ang private room. Joe Xiao, ang galing mo naman. Ang punong tagapamahala ng Tianzi, Yihaw, ay lumabas para personal na tanggapin ka. TNZ How Private Room, iyon ay para lamang sa pinakamataas na VIP ang makakapasok. Kailangan dito umabot sa ₱1 ang gastos. Ayon sa sabi-sabi ang buong Tiandida Hotel, na pinakamataas na VIP ang buong Tiandiren Hotel na pinuno. Hindi lalampas sa 10. Hemp. Gusto ko rin sana maging simple, pero naabala pa rin ang hotel. Kung ganon, hindi ako pinapayagan ang aking kakayahan na maging simple. Kaya pakiusap tulungan kaming i-upgrade ang aming private room. Salamat. Sino po kayo? Hindi ba kayo ang nagsabing tutulungan kami na i-upgrade ang private room? Ano ka ba nakarapat dapat akong maglingkod sa iyo? Hinahanap ko si Ginoong Lee. Hinahanap ko si Ginoong Lee. Si Ginoong Lee? Aling Ginoong Lee? Si Ginoong Lee. Pasensya na po sa aming hindi magandang pagtanggap. Sana'y mapatawad ninyo kami. I-upgrade ko na po kayo sa pribadong silid. Wag na kayong mag-abala. Sila, hindi karapat-dapat sa serbisyo ng Tianzi No. 1. Sige po, Ginoong Lee. Ano po ang maipaglilingkod ko? Sabihin niyo lang po sa akin. Manager, mali yata ang pagkakilala mo. Siya, si Lihaw, isang maliit na empleyado lang siya. Isang dukha. Paano siya makakapasok sa VIP room ng Tianzi No. 1? Katawa-tawa. Paano ako magkakamali? Si Ginoong Lee ay gumastos ng malaking halaga na ₱10 dito sa aming hotel para kumuha ng Supreme VIP membership. Si Ginoong Lee ay mahinhin lang talaga. Paano maihahalin tulad si Ginoong Lee sa mga tulad ninyo? Walang kapantay si Ginoong Lee. Malaking halagang ₱10? Imposible. Talagang imposible yan. Chairman, ang Joe Group ay malapit ng mabangkarote. Ang bilis naman. Isang Joe Group lang yan. Sa kayamanan ninyo, kayang-kaya yan. Hahaha. Lihaw, naiintindihan ko na. Nagpe-perform ka lang talaga. Siya ang kasabwat mo sa pag-arte, di ba? Pati siya, anong manager? Pangkalahatang manager. Lahat sila, kasabwat mo sa pag-arte. Ha 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 ha. Tama ba? Alam naman ng lahat, isa lang siyang mahirap. Kung hindi ko lang alam ang totoo tungkol sa'yo, talagang nadaya mo ako. Ganun pala. Joe Xiao, matalino ka pa rin. Lihaw, isa ka lang talagang mahirap. Paano ka magkakaroon ng ganito karaming pera? Lihaw, akala mo ba, pag nagpatawag ka ng ilang tao para mag-arte, maluloko mo kami, at mag-upgrade pa ng private room? Kung kaya mo, mag-upgrade ka nga para makita namin. Kung kaya niyang mag-upgrade, ginawa na sana niya, Lihaw. Pero sa totoo lang, kanina, muntik na akong madaya mo. Sa susunod, maging mas maingat ka.
Bold ka ah, pinagdudahan mo ang pagkatao ko. Ano ba naman yan? Mula ngayon, ang Heaven and Earth Grand Hotel ay hindi na tatanggap ng sinuman sa pamilya Joe. Magpatuloy ka sa pag-arte. Lolo, seryoso ka pa talaga. Hoy, Lihaw, hindi mo ba dapat bigyan ng dagdag sahod itong matandang ito? Umalis kayo, ikaw, at ang buong pamilya Joe, lahat ng membership ay kanselahin. Permanenteng ban, opo. Titingnan ko lang kung hanggang kailan kayo magpapatuloy sa pag-arte. Ano? May narinig ka bang prom? Na-cancel na ang iyong membership. Talaga bang ikaw ay ang general manager ng Langit at Lupa Hotel? Hindi ako. Nag-arte lang kami. Kahit ganun, ang aming pamilya Joe ay taunang gumagastos sa inyo. Wala man lang isang piso, kahit 8 sentimo. I-blacklist kami, kayo ang mawawalan. Isang maliit na 8 sentimo lang, hanggang ngayon ay nagmamalaki ka pa. Ang aming Heaven and Earth Hotel, hindi ka welcome. Hoy, tatay. Bastos, ikaw sa labas. Anong malaking tao ang kinainisan mo? Ang aming pamilya Joe ay magbabangkarote na. Kung hindi mo mapapayapa ang malaking taong iyon, napatawarin ang pamilya Joe, wala na akong anak na bastos na tulad mo. Ano? Ang pamilya ninyong Joe ay magbabangkarote na pala. Lihaw. Hindi. Young Master Lee. Mali ako, Young Master Lee. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako at ang pamilya Joe. Umalis ka! Jing Jing. Ngayon ay handa nang bilhin ang Zoe Corporation. Matatalino ang chairman. Ngayon ay bibilhin ang Joe Corporation, tiyak na mabibili sa pinakamababang presyo. Pangkalahatang tagapamahala. Ang bayad para sa hapag na ito, ako ang magbabayad. Mag-order ng isa pang hapag sa katabing Tian Zi Yi Hao. Gusto ko ang pinakamahal na kurso ng pagkain. Mag-order pa tayo ng isang set sa kabilang mesa. Yung pinakamahal na set meal ang gusto ko. Wow po! Para sa akin po ba lahat ito? Siyempre naman, malaki ang naitulong mo sa akin. Napakalaki ng ambag mo. Dapat lang na-treatin kita ng masarap. Sige, hindi na ako mahihiya. Kumain ka ng husto. Uminom ka ng husto. Sagot ko lahat. Po. Pagkatapos makuha ang negosyo ni Diao, sino po ang balak ninyong pamahalaan doon? Siyempre, ikaw ang mamamahala. Ikaw, magpatuloy ka lang ng walang takot. Naniniwala ako na magagawa mo ito ng maayos. Hindi kita bibiguin. Kain na tayo. Kain na. Tikman mo ito. Po, sigurado ka ba na dito ka nakatira? Oo, medyo luma na nga talaga. Po, napakamodesto mo naman. Akala ko ang mga mayayaman ay nakatira sa malalaking mansyon. Pagdating sa tirahan, kailangan ko nga talagang magpalit. Bukas, bibili na ako ng mansyon. Po, uuwi na po muna ako. Sige, ingat ka sa pag-uwi. Binibini? Binibini, wala pa rin po ba kayong balak na bumalik sa pamilya? Sinabi ko na, hindi ako babalik. Ngayon kasi, nakakita ako ng mas kawili-wiling bagay. Nitong mga nakaraang araw, muling binanggit ng pamilya Jiang ang usapin ng pag-aasawa. At pinipilit pa nila ang matanda. Nahihikayat na ang lolo. Pinipilit? Pinipilit? Grabe naman ang pamilya Jiang. Kung hindi po ninyo papayagan ang kasal na ito, kapag nagalit ang pamilya Jiang, magiging mahina ang pamilya Xu. Para sa pamilya Xu, pag-isipan ninyo po itong mabuti. Paano kung nakahanap ako ng taong makakalutas sa problema ng pamilya Xu? Jiang Group. Ang market value nito ay umabot na sa 3 trilyon. Kakaunti lang ang kayang makipagkompetensya sa Jiang Group. Wala pang ilan. Si Lihaw ba ang tinutukoy mo, miss? Naaalala ko si Chinya. Dito siya nagtatrabaho sa Helen Luxury Cars. Pupuntahan ko siya para magkita kami. At tutulungan ko siya sa sales targets niya. Tang Chinya, anong nangyari sa iyo ngayong buwan? Katapusan na ng buwan. Ni isang kotse, wala kang naibenta. Huwag ka nang magtrabaho, umalis ka na. Tagapamahala, pwede po bang bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon? Kailangan ko talaga ang trabahong ito.
Sa buong sales department, ikaw ang pinakamaganda. Kung ikaw lang sana, ay maging mas mautak. Bawat buwan, kahit papaano ay makakabenta ka ng 5 o higit pang luxury cars. Kaso, ikaw, nagpapakapuri dito. Kung ganoon, wala nang saysay na manatili ka pa. Hindi ko talaga kaya yon. Tanungin mo sila. Paano sila nakakabenta ng ilang kotse bawat buwan? Hindi kami ganoon kapiho tulad niya. Sa panahon ngayon, magkano ba ang halaga ng pagiging mapuri? Huwag kang matakot. Gusto mo bang turuan kita? Ay naku, ang guwapo naman. Hoy, kumusta? Tanong ko lang, meron ba kayong luxury car dito? Totoo bang ₱1 lang talaga? Saan ka nang galing? Pulubi, umalis ka na agad. Huwag mong abalahin ang ibang mga bisita. Malas talaga. Anong attitude mo? Ang mga luxury car dito ay para sa mga mahirap na tulad mo. Kaya mo bang bilhin? Anong attitude ang gusto mo? Kung hindi ka aalis, tatawagin ko ang gwardiya para paalisin ka. Huwag kang matakot. Ganito, hindi lang hindi mawawalan ng trabaho. Baka nga, pwede ka pang maging top sales. Bitawan mo ako. Anong pagpapanggap yan? Ang mga luxury car dito ay para sa mga mahirap na tulad mo. Kaya mo bang bilhin? Sino ang nagsabing hindi ko kaya bilhin? Dumating ako ngayon para bumili ng kotse. Tingnan mo ang suot mo, ang poor ng itsura. Tapos nagmamalaki ka pa dito. Gwardiya, paalisin ninyo siya. Tulong. Alisin mo ang maruming kamay mo! Alisin mo ang maruming kamay mo! Sino ang nagdala ng ganitong mahirap dito sa loob? Pasensya na po, tagapamahala. Papalabasin ko siya ngayon din ng guard. Basura ka! Nagpapaloko ka ng patago sa liwanag ng araw? Naniniwala ka ba? Ipapadala kita sa presinto. Ano ka ba, bata? Hinahamon mo ako ng ganito? Naniniwala ka bang papaluin kita hanggang sa humiga ka? Lihaw, kalmahan mo lang. Hindi mo siya kayang pag-init. Umalis ka na agad. Umalis? Hindi ganon kadali. At ikaw, tangki niya. Wala kang benta. Okay lang. Nagdala ka pa ng tao para maggulo sa kumpanya. Wala ka ng pag-asa. At ang sahod mo ngayong buwan, hindi mo rin makukuha kahit piso. Tagapamahala, hindi po ganoon. Ang limited edition na sasakyan ninyo dito, ₱1 ba bawat isa? Tama. Ikaw, kahit magtrabaho ka ng 10 buhay, hindi mo pa rin mabibili ang isa. Sige, gusto mo lang ng benta, di ba? Bibigyan kita. Ang pinakamahal na sasakyan ninyo dito, gusto ko ng 10. Yung pinakamahal na kotse ninyo dito, kukuha ako ng 10. 10? Nakakatawa ka talaga. Wala kang pera. Nagpapanggap ka pa dito. Alam mo ba, yung pinakamahal na kotse dito sa amin, 5 sentimo ang halaga. Ni 10 kotse. Kahit isang gulong lang, hindi mo kayang bilhin. Dukha. Lihaw, huwag kang magbiro. Seryoso ako. 10 kotse, ₱5 lang yun, di ba? Kaya ko namang bayaran yun. Sino ba tong nagmamalaki? Ikaw pala, tong walang kwenta. Sabi ko nga, yung 5 sentimong dowry, hindi mo maibigay. Gusto mo pa ng pinakamahal dito? 10 sports car? Lihaw, nakakatawa ka talaga. Wang Xiaojuan, naglakas loob pa kayong banggitin ng dowry? Si Ginoong Zhang pala to. Maligayang pagdating. Nakasisilaw ang iyong presensya dito. Tuloy po kayo sa loob. Tagapamahala, mababa naman ang standards mo. Bakit hinahayaan mong pumasok ang ganyang klaseng basura? Hindi lang nadudumihan ang hangin dito, naaapektuhan pa ang mood ko para bumili ng kotse. Oo. Tama po kayo, Ginoong Zhang. Papalisin ko na sila ngayon ng mga guard. Paalisin ko sila. Nandito ako para bumili ng kotse. Bakit mo ako pinaalis? Nakakatawa talaga. Ako, sasabihin ko, bagay na bagay talaga kayong dalawa. Isa nagpapakasanto, isa naman nagpapakamayaman. Kung may pera ka palang bumili ng kotse, kunin mo na yung maliit na halaga na dapat ibigay mo sa akin. Kung hindi, papahiran ko yung mga paa mo. Oo nga pala, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Kaming dalawa ni Xiao Juan, magkasama na kaming 2 buwan.
Hindi ko talaga inakala na sa tagal ng panahon yung magkasama, hindi mo man lang siya nahawakan. Ayos! Kayong dalawang walang hiya. Nahihiyan at nagagalit. Binigyan pa kita ng pagkakataong gumastos para sa akin. Karangalan mo yon. Dapat nagpapasalamat ka. Wang Xiaojuan, hindi na tama yung ginagawa mo. Paano mo nagawang ganyanin si Lihaw? Akala ko, kaibigan kita. Sobrang nakakadismaya ka talaga. Tangkin niya. Akala mo ba kung sino kang mabait? Ginagawa mo rin sa likod ko? Ginagatasan si Lihaw? Tapos nagpapakasanto ka sa harap ko. Sino ka ba para pagalitan ako? Wang Xiaojuan, tama na yung kalokohan mo. Ano naman kung sobra na ako? Tagapamahala, hanapan mo agad sila paalisin. Kung hindi, sa iba na lang ako bibili ng kotse. Kayo ba ang aalis ng kusa o ako ang magpapaalis sa inyo ng mga guard para kayo'y palayasin? Tagapamahala, pakiusap. Huwag mo akong tanggalin. Kailangan ko talaga ang trabahong ito. Ang kumpanya ay hindi nagpapatamad-tamad. Ang mga taong hindi nakakapag-ambag ng halaga ay hindi karapat-dapat manatili sa kumpanya. Alis! Sabi ko na. Kukunin ko ang 10 pinakamahal na sasakyan dito. Lahat ay ibibilang sa sales performance ni Tang Qinya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Nagpapanggap ka na naman ba? Kung makakabili ka man lang ng 10 pinakamahal na sasakyan, luluhod ako sa'yo. Ikaw ang nagsabi niyan ha. Kunin mo ang kontrata. Hindi. Ikaw pala yung matigas at mabahong bato sa kubeta na napakasutil at nakakainis. Lihaw, wag na. Umalis na tayo. Maghahanap na lang ako ng bagong trabaho. Huwag kang mag-alala. Kaya ko talagang bilhin yan. Gusto kong makita kung paano mo mabibili yan. Dahil napakayaman ni Young Master Zanghai, ang pagbili ng ilang limited edition na mamahaling sasakyan ay hindi naman siguro problema, di ba? Bakit hindi ka rin bumili ng 10? Huwag mo nang sabihin ng 10. Kahit 20 kaya naming bilhin. 20? Nababaliw ka ba? Ano? Ang dakilang anak ng pamilya Zhang, hindi pa ba kayang maglabas ng ganoong halaga? Paano naman mangyayari yon? Napakalaki ng kawalan ng tiwala sa sarili. Hindi mo kayang bilhin? Paano naman nangyari yon? 20 sasakyan lang naman yan? Anong problema doon? Tingnan ko kung hanggang kailan magpapanggap ang mahirap na to. Siguradong siya ang unang tatakas ng walang direksyon. Talagang bukas palad si Ginoong Zhang. Bigyan mo ako ng 20 pinakamahal na kotse. Tagapamahala, bakit ka nakatayo lang diyan? Kunin mo ang kontrata. Hoy, ikaw. Kaya bilhin ni Ginoong Zhang yan. May tunay na kakayahan siya. Titingnan ko kung paano mo bibilhin yan. Kukunin ko ang kontrata. Yung Ginoong Zhang. Huwag mong pipirmahan yan, Lihaw. Kapag pumirma ka, hindi na mababago. Tangkin niya. Dahil gustong tulungan ka ng walang kwentang to. Huwag mo na siyang pigilan. Hayaan mong malaman niya. Magbabayad siya sa pagpapanggap. Tama. Lihaw, umalis na tayo. Kapag pumirma ka na, ano ang gagamitin mong pambayad? Huwag kang mag-alala. Gagawin kitang top seller. Talagang pumirma tong batang to. Hindi ako dapat matalo sa kanya. Mamaya, titingnan ko kung paano siya magbabayad. Sige, kayo dalawa? Credit card o cash? Credit card. Sina? Ikaw naman, mahirap? Hindi ba 10 pesos lang yan? Kailangan pa bang gumamit ng credit card? Sirang pitaka. 10 pesos. 100 piso. Malaking halaga. Paano ito nangyari? Paano ka nagkaroon ng ganito karaming pera? ₱100 piso. Napakalaking halaga. Paano posible yon? Paano ka nagkaroon ng ganoong karaming pera? Ikaw na mahirap. Kahit 1 sentimo para sa hiwalayan, ay hindi mo maibigay. Nagkakaroon ka pala ng ganoong karaming pera? Tiyak na, gumagamit ka ng peking pera para lokohin ako. Oo nga. Ito ay tiyak na peking pera. Yung mahirap na yon. Paano siya nagkaroon ng ganoong karaming pera? Sina? Sabi ko, ikaw na mahirap. Bakit ka ganyan magyabang? Yun pala, peking pera ang ginagamit mo. Ngayon, tatawag ako ng pulis para hulihin ka. Hehe. Lihaw, paano ka nangahas gumamit ng pekeng pera? Ito ay ilegal. Sino ang nagsabing peking pera ito? Tama nga kayo. Malamang, hindi pa nakakita.
Ganito kalaking halaga ng pera, di ba? Kung hindi kayo naniniwala, tawagin ang mga tao sa bangko para patunayan ito. Tingnan ko, ikaw na mahirap. Hanggang kailan mo pa kayang magyabang? Maghanap na lang tayo ng tao para patunayan. Ganap na itong mahirap. Ibalik sa dating anyo. Siye, Xiaoliu. Bilisan mo, hanapin ang mga tao sa bangko para patunayan. May gumagamit ng pekeng pera dito. Pinapunta ka pa ni tagapamahalawang. Ito yung hampas lupa. Itong hampas lupang to, ni 5 sentimos na dote. Wala siyang maibigay. Tapos biglang mayroon siyang ganito karaming malalaking pera? Peke yan sigurado? Ah, si tagapamahalawang pala mismo ang dumating. Bilisan mo, check mo kung peke ang pera niya. Kung peke nga, arestuhin mo agad. Lihaw, dumating na talaga ang tagapamahala ng bangko. Anong gagawin mo? Ngayon ka pa nagmamadali. Huli na. Ang dami-daming pekeng pera ang ginamit nitong hampas lupa. Sapat na yan para makulong siya ng ilang taon. Akala ko kasi, kaya mo talagang bumili ng 20 na mamahaling kotse. Pekeng pera pala. Pasensya na, hahaha. Pero itong pera, ang ganda ng pagkakagawa. Mukhang totoo, pero sa huli, basurang papel lang yan. Basura lang. Sinasabi niyo ba, pekeng pera ang hawak niya? Oo. Yung pera sa pitaka niya. Peke talaga yan. Check mo. Yung pera sa kamay niya, hindi na kailangang check-in. Sabi ko na nga ba, pekeng pera ang ginamit niya. Sino nagsabing peke? Tagapamahala, tama ba ang nakikita mo? Feeder. Hindi mo man lang tiningnan? Paano mo malalaman kung totoo ito? Tagapamahalawang, mas mabuting suriin mo ng mabuti. Kung may maging problema, pananagutan mo ito sa batas. Pinag-aalinlanganan niyo ba ako? Mahigit 1 dekada na akong nagtatrabaho sa bangko. Anong halaga ng pera ang hindi ko pa nakita? Hindi na kailangang suriin ang perang ito. Tunog totoo naman sa unang tingin. Paano nangyari yon? Paano nagkaroon ng pulubing to ng ganito karaming pera? Abala ko, wala na akong oras para magtagal pa rito sa inyo. Ginoong Lee, kanina ay hindi ako naging maayos na host. Nagkulang ako sa pag-aasikaso. Maraming pagkukulang. Sana'y patawarin mo ako. Yung sinasabi mong 20 na sasakyan, ayusin ko na agad para sa'yo. Hintayin mo lang. Hintayin mo. Hindi na kailangan. Una muna si Ginoong Zhang ang asikasuhin. Ayos, sige. Ginoong Zhang. Gagamitin pa ba natin ang card na ito? Siyempre, gamitin. 20 sasakyan lang naman yan, di ba? Tumahimik ka. Ang mukha ko, nababoy ngayong araw dahil sa'yo. Umalis ka! Ginoong Zhang. Lihaw, nagbibiro lang ako sa iyo noon, para lang subukan ka. Ipinaalam ko ngayon na pumasa ka sa pagsubok. Umalis ka. Hintayin nyo lang. Si Ginoong Ling ngayon na po. Gagawin ko para sa inyo. Asikasuhin ang papeles. Kinya, tulungan mo ako. Asikasuhin mo ang papeles. Ako, Sige, puntahan mo. Ito ang mga ito. Lahat ito isasama sa iyong performance. siya? Naalala ko kanina, may nagsabi sa akin, basta bumili ako ng kotse, luluhod at magmamano sa akin. Ay, hindi po Ginoong Lee. Kanina po, nagkamali ako. Sana po ipatawarin ninyo ako, hehe. Bakit hindi ka magmadali? Mag-apologize kay Ginoong Lee. Kung hindi, tatanggalin kita. Ay, Ginoong Lee. Kanina, bulag ako. Patawarin mo ako. Ginoong Lee, alam ko na ang nangyari kanina. Itong walang malay na hayop, nagkasala sa iyo. Kung ano ang parusa ang gusto mo, gawin mo. Sa palagay ko, si Tang Kinya mas angkop kaysa sa kanya bilang manager ng benta. Ano sa palagay mo? Uwa. Sige. Ngayon na, itatalaga ko. Si Tang Kinya bilang manager ng benta. Naasikaso na ang papeles, pero ang dami ng kotse. Baka matagalan ng kaunti. Huwag magmadali. Tayo, kumain sa labas. Magdiwang. Ano ang ididiwang? Tang Kinya, ngayon, opisyal kong itinatalaga, ikaw, bilang manager ng benta, naniniwala ako sa iyo. Magtrabaho ng mabuti. Salamat, manager. Ang iyong trabaho ngayon ay samahan si Ginoong Lee. Pumunta kayo kumain. Tara na. Masaya, no? Hindi mo pa sinasabi sa akin. Saan mo nakuha ang ganito karaming pera? Saan ako kukuha ng ganoon karaming pera? Galing sa kumpanya lahat yan. Yung kumpanya, pinabili ako ng sasakyan. Kaya naisip ko, dagdagan ko na rin ang benta mo. Ganun pala. Ito palang hotel na Heaven and Earth.
Ang pinakamurang pagkain dito ay nagsisimula sa 0.5 cents. Mas mabuti pang humanap na lang tayo ng ibang kakainan. Huwag kang mag-alala. Sabi ko na nga ba, mahirap ka lang. Paano ka magkakaroon ng ganito karaming pera? Yun pala, galing lang pala sa kumpanya. Akala ko talaga, mayaman kang tao na nagkukubli. Gago ka. Noong nakaraan, pinahiya mo ako sa harap ng maraming tao. Ngayon, hindi kita patatawarin. Bakit saan man ako pumunta? Nakikita ko kayong dalawang hayop na to. Alam nyo ba, nakakasira talaga kayo ng gana sa pagkain. Dito kakain? Kaya mo ba? Hindi naman galing sa pera ng kumpanya yang pangkain mo, no? Dito ka kakain? Tingnan natin kung makakabayad ka pa ng utang mo sa kumpanya. Hayan na, umalis na tayo. Wag! Dito tayo kakain. Waiter, order na! Ang pinakamababang bayad dito ay 0.5 sentimo. Hindi. Anong klaseng ugali ito? Katulad mo na walang pera at mahilig magdala ng babae dito, nagpapanggap na mayaman, ang dami-dami ko nang nakita na ganyan. Ang isang kainan dito ay mas mataas pa sa isang buwan mong sahod. Gusto mo pa bang anong klaseng serbisyo ang ibigay ko sa'yo? Lihaw, magpalit na lang tayo ng ibang tindahan. Kumain na lang tayo ng iba. Hindi na. Kunin mo rito ang pinakamahal na ulam at ihain mo lahat sa akin. At dagdagan mo ng isang bote ng 1982 Lafite. Lihaw, ngayon ko lang nalaman na ang galing mong magpanggap. At 1982, Lafite pa? Oy, alam mo ba kung paano buksan ang 1982 Lafite? Kung hindi, turuan kita ano sa tingin mo. Ginobabalaan kita kung wala kang perang pangbayad. Malubha ang magiging kapalit. Tingnan mo siya. Mukha ba siyang kayang gumastos? Oh, tingnan mo. Ang ugali mo sa pagserbisyo. Ayaw na ayaw ko. Tawagin mo ang manager ninyo. Huwag nang tawagin. Ako ang manager ng hotel. Tagapamahala ito yung tao umorder ng pinakamahal na pagkain sa restaurant natin at isang bote ng 1982 Lafite. Kailangan naming tiyakin ang kakayahan mong magbayad. Bago ka namin pagserbihan. Tingnan mo. Ito. Sapat na ba? Ang lakas ng loob mong gamitin ang pera ng kumpanya. Gusto mo na bang mamatay? 5 pisong ito. Sapat na yan para makulong ka habang buhay. Anong pera ang ginagamit ko? Anong pakialam mo? Hoy mahal, hayaan mo siyang gamitin. Tingnan natin kung paano niya tatapusin ang huling bahagi ng buhay niya. Lihaw, ang huling bahagi ng buhay mo. Sa bilangguan mo na lang gugulin. Lihaw, ang paggamit ng pera ng kumpanya ay iligal. Itago mo yan. Kinya, kumain ka ng walang alinlangan. Tagapamahala? Pwede na bang magsimula ang pagkain? Siyempre pwede. Oo nga pala. Itong dalawang to nakakawalang gana. Palipat na lang ako ng pribadong kuwarto. Ang pribadong kwarto ay para lamang sa mga miyembrong VIP. Ang 10 piso. Anong klaseng miyembro yon? 10 piso. Anong klaseng membership yan? Ang 10 piso ay VIP membership na, pwede na kayong pumasok sa pinakamagandang private room. Eddie, samahan mo na ako. Ginoo, dito po. Lihaw, maghintay ka lang habang buhay kang makukulong. Huwag mo nang intindihin yan. Oh manager, ang lahat ng gastos ngayon, ako ang sasagot. Maliban sa kanilang dalawa. Ah, oo. Ang lahat ng gastos ngayon, sagot na ni Ginoong Lee. Lihaw! Ginoo, ngayon, ako mismo ang maglilingkod sa inyo. Ako? Mas gusto ko pa rin yung dating ugali mo, yung medyo suplado. Sa mga susunod na punta ko rito, ganyan ka na lang ulit. Ginoo, ipapaserve ko na po ang pagkain ninyo. Lihaw, ito ang lahat ng ipon ko. Kunin mo muna. Ano ba yan? Nagimbak ka ng malaking halaga ng pera ng kumpanya. Kung hindi mo mababayaran, makukulong ka. Ayokong makulong ka. Kumain ka lang ng maayos. Ayos lang yan. Xiao Juan, pakiusap. Lumala ang kalagayan ng nanay ko. Kailangan niyang maoperahan. Pwede bang hiramin ko sa'yo ang 3 sentimo? Tulungan mo naman ako. Pakiusap. Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Karangya-karinyo ka para humingi ng tulong sa akin? Nakikiusap ako sa'yo. Isipin mo na lang ang matagal na nating pagkakaibigan. Tulungan mo naman ako. Babayaran kita ng buo pati na ang tubo. Sa tamang panahon. Manghiram? Hindi ba't mayaman si Lihaw? Pwede kang manghiram sa kanya. Baka nga para sa'yo, magnakaw ulit siya ng pondo ng kumpanya. Hindi pwede. Kung magnanakaw siya ng pondo, kapag nahuli siya, wala na siya. Nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo naman ako.
Malubha na talaga ang nanay ko. Hala, mahalaga pala siya sa'yo. Tapos sasabihin mo, wala kayong relasyon? Kung ayaw mong tawagan siya, ako na ang tatawag. Wang Xiaojuan, tapos na tayo. Lihaw, hindi ba't mayaman ka? Ngayon, ang nanay ni Tang Qinya ay malapit nang mawalan ng pag-asa. Kailangan ng malaking halaga para sa operasyon. Tingnan mo, kawawa naman siya. Baka naman pwedeng gamitin mo ang pondo ng opisina para tulungan siya. Lihaw, huwag mong gagalawin ang pondo ng opisina. Xiao Juan, luluhod ako sa'yo. Nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo ako. Kinya, huwag kang luluhod sa kanya. Ako ang bahala sa gastos sa operasyon. Nakakatuwa naman talaga. Lihaw, kung lilitaw ka ngayon sa harap ko at luluhod ka't magmamakaawa, baka sakali ay pag-isipan ko na ipautang sa taong ito. Wang Xiaojuan, maghintay ka! Kinya, Ang bilis mo namang dumating. Ikaw naman, luhod ka at magmakaawa. Kung masisiyahan ako, baka sakaling maawa ako at bigyan kayo ng kaunti. masamang babae ka. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Bakit mo ako sinasaktan? Ang taong katulad mo, nararapat lang saktan. Kinya, hindi mo na kailangang makiusap sa kanya. Ang gastos sa operasyon ng nanay mo, ako ang sasagot. Ang pera niya, magdudumi lang sa kamay mo. Umalis na tayo. Kayong dalawang hayop, maghintay kayo. Lihaw, alam mo naman ang kalagayan ng nanay ko. Kung hindi makumpleto ang bayad sa operasyon ngayong araw, nasa panganib ang buhay ng nanay ko. Kinya, huwag kang mag-alala. Magkano ba ang kailangan para sa gamot at operasyon? Ako ang sasagot. Hindi iyon maliit na halaga. Kailangan ng 300,000 piso. Saan mo kukunin ang pera ngayon? Huwag mo nang galawin ang pondo ng kumpanya. Kung mahuli ka, makukulong ka talaga. Sino ang kamag-anak ng pasyente? Ako po, doktor, kumusta na po ang nanay ko? Ang kalagayan ng katawan ng nanay mo ay sumama ka muna sa opisina ko. Sige, Lihaw, hintayin mo muna ako dito, ha? Dito tayo. Narinig kong hindi pa nababayaran ang operasyon. Opo, naghahanap pa po ako ng pambayad ngayon. Kapag nakumpleto ko na, babayaran ko agad. Ang sakit ng nanay mo ay hindi maganda ang lagay. Kung hanggang mamayang gabi ay hindi pa mababayaran ang operasyon, baka wala ng pag-asa. Nakikiusap ako sa iyo. Sagipin mo ang nanay ko. Tungkol naman sa bayarin sa operasyon, maaaring pag-usapan. Pwede kong pangakuan na maoperahan muna ang nanay mo. Pero, eto ang kondisyon. Dr. Zhang, kayo po. Huwag kang magkunwari, basta sumunod ka lang sa akin, agad kong aayusin para sa nanay mo ang operasyon. Dr. Zhang, huwag mong gawin yan. Kung ayaw mong mamatay ang nanay mo, mas mabuti na huwag kang lumaban. Bitawan mo ako. Tangki niya, huwag kang magpakita ng kapal ng mukha. Naglakas loob kang manakit sa akin. Gusto mo bang mamatay ang nanay mo? Hindi. Pasensya na, Dr. Zhang. Hindi ko sinasadya. Kung hindi ka susunod sa akin, kahit na bayaran mo ang operasyon, hindi ko pa rin gagawin ang operasyon para sa nanay mo. Maghintay ka na lang na ilibing ang nanay mo. Dr. Zhang, Kinya, ayos ka lang? Ayos. Ano ka ba? Naglakas loob kang manakit. Hayop kang tao. Tangchi niya. Ako'y hinahamon mo pa. Ang nanay mo ay mamamatay na lang. Kinya, hindi na kailangang makipag-usap sa ganitong taong walang etika sa medisina. Tara na. Ako na ang bahala sa problema ni tita. Ikaw ang mag-ayos nito. Sa totoo lang, ang ospital na ito, ako lang ang makakagamot sa sakit ng nanay niya. Walang ibang doktor ang makakagawa nito. Ganito na lang, ikaw lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Hayaan mo siyang maglingkod sa akin ng maayos. Hindi na kita pag-iinitan. Mga taong katulad mo na walang etika sa medisina ay hindi karapat-dapat maging doktor. Ano ka ba? Kung karapat-dapat ba akong maging doktor, ikaw ba ang may sabi? Siyempre, ako ang may sabi. Sinya, mauna ka na at alagaan si tita. Ang bagay na ito, hayaan mo na ako ang bahala. Ang lakas ng loob mong magsalita. Hindi ka ba isang mahirap na lalaki lang? Sige, sige. Titingnan ko nga. Paano mo ako mapipigilang maging doktor? Kung gayon, panoorin mo. Jing Jing, gusto kong bilhin ang Tianren Hospital. Ngayon na.
Sabi mo bibilhin mo ang Tianren Hospital. Nangangarap ka ba o gising ka pa? Isang ospital na 10 piso lang, akala mo basta-basta mo lang mabibili yan. Anong minamadali mo? E di hintayin mo. Sige, titingnan ko nga kung sino ang mauna, ang nanay ni Tangkinya na mamatay o ikaw na makabili ng ospital at mapaalis ako. Chairman, nabili ko na ang ospital na ito. Ang ganda naman ng babaeng ito. Wala kang mapapala sa kanya. Halika na lang, sumama ka sa akin. Sisiguraduhin kong mabubuhay ka ng maginhawa. Ikaw ang dapat mag-alala sa sarili mo. Malapit ka nang mawalan ng tirahan. Huwag kang magpakapal. Direktor. Ano? Natanggal ako? Bakit? Sino ka ba talaga? Kung sino ako, hindi mo na kailangang mag-alala. Pwede ka nang umalis ngayon din. Paalisin mo ako. Kung wala ako dito, ang nanay ni Tangkinya ay maghihintay na lang ng kamatayan. Huwag kang mag-alala dyan. Tinawag ko na si Dr. Hua, ang dakilang manggagamot. Sa piling ni Dr. Hua, anong sakit ang hindi kayang gamutin? Hua? Si Dr. Hua? Lihaw, salamat talaga. Kung wala ka, ang nanay ko ay... Walang anuman. Sa susunod, kung may problema ka man, sabihin mo lang sa akin. Gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Pero, yung pagkukulang mo sa pondo, Huwag kang mag-alala. Iyon ay talagang arrangement ng kumpanya. Oo, lahat iyon ay mare-reimburse. ganun pala. Kinabahan ako ng husto. Kinya. Ngayon ko lang nalaman, ikaw pala ang tunay na nagmamalasakit sa akin. Bulag talaga ako noon na nahumaling kay Wang Xiaojuan. Magkaibigan tayo, di ba? Natural lang na alagaan ka. Mahal, yung lalaking si Lihaw, naglakas loob pa akong saktan. Dapat tulungan mo akong maghiganti. Noong huli, pinahiya niya ako. Hindi ko siya palalampasin. Huwag kang mag-alala. Isang lalaki lang iyan. Kapag gusto kong patayin siya, kailangan lang galawin ang daliri. At magagawa na. Yung Lihaw na iyon, kailangan kong gawin siyang lumuhod at magmakaawa sa akin. At pati yung tangki niya, hindi ko rin siya palalampasin. Basta't paglingkuran mo ako ng maayos, susundin ko ang lahat ng gusto mo. Ang sama mo. Oo nga pala. Nangako ka sa akin na bibilhan mo ako ng bahay. Bibili. Bukas na mismo bibili. Salamat, mahal. Magandang araw po. Para po ba sa pagbili ng bahay? Gusto ko lang pong itanong, ano po ang pinakamalaking bahay na meron kayo dito? Dito po sa Dijiang Village, ang pinakamalaking bahay ay may kabuuang lawak na 2,000 metro kwadrado. Ang sakop ng mismong gusali ay 2,000 metro kwadrado. May kasamang swimming pool at malaking hardin. Kabuuang lawak, 2,000 metro kwadrado. Maganda itong bahay na ito. Sakto lang para maparada ang 20 kotse ko. Ito na ang kukunin ko. Huwag mong isipin na kaya niya talagang bilhin ang bahay na ito. Ilang beses na ba kitang sinabihan? Dapat may diskarte ka sa pagtanggap ng kliyente? Tingnan mo siya. Mukha ba siyang mayaman? Ito ang gusto ko. Ito ang pinakamalaking bahay sa Dijiang Village namin. 5 piso ang presyo nito. Kaya mo ba? Nagmamalaki ka ng sobra. Ginoo, sigurado na po ba kayo? Ito ay, Nagkakahalaga ng 5 piso. ang bahay na ito, 50% ang down payment namin. May ganoon ka ba karaming pera? Anong ginagawa ninyong dalawa? Wala ba kayong ginagawa? Tagapamahala. Ang ginoong ito, gusto niyang bilhin ang pinakamalaking bahay dito. Tingnan ninyo, handa na niyang ilabas ang pera. Gino, maari po kayong tumuloy rito. Ako mismo ang mag-aasikaso ng papeles ninyo. Ginoo, kukuha na po ako ng kontrata para sa inyo. Ang bilis mo namang magbago ng mukha. Ang bilis-bilis. Nasaan na yung kayabangan mo kanina? Nasanay na ako sa dating ugali mo. Hindi po, pagkakamali lang yun. Kung alam ko lang na ganito kayo kayaman, gagawin ko ang lahat ng gusto ninyo. Bakit parang may naamoy akong kakaiba? Ang lahat ng papeles ko, siya ang mag-aasikaso. Sige, walang problema. Talagang walang problema. Ginoo, ako na po ang mag-aasikaso para sa inyo. Baguhan lang po siya, wala pa siyang alam. Ako, bihasa na ako sa trabaho.
Mabilis ko lang pong matatapos yan. Kung hindi siya ang mag-aasikaso, hindi na lang ako kukuha. Kung hindi siya ang mag-aasikaso para sa akin, hindi na lang ako bibili. Ginoo, huwag kang aalis. Siya na. Xiao Yun, dalhin mo agad si Ginoo para mag-asikaso ng papeles. Ginoo, dito po. Maganda ang bahay na ito. Ingat po kayo. Anong ginagawa mo rito, pobre? Hindi naman siguro para bumili ng bahay. Alam mo ba na ito ay pinakamahal na village sa Jiangnan City? Ikaw na pobre. Malamang kahit isang CR ay hindi mo kayang bilhin. Hoy, sabihin ko sa iyo, yung huling pagkakataon na pinahiya mo ako, hindi ko makakalimutan iyon. Ngayon, magbigay ka sa akin ng tapat na paghingi ng tawad. O maghahanap ako ng tao na babaliin ang iyong mga binti balang araw. Jiang Hai, huwag kang masyadong magmalabis. Malabis? Ano naman, sasabihin ko sa iyo, kung hindi mo gagawin ngayon, magiging lumpo ka habang buhay. At pati si Tangki niya, ang babaeng iyon, ay hindi rin magiging maayos. Bibigyan kita ng isang araw. Pumunta kayong dalawa rito at humingi ng tawad. Kung hindi, si Ginoong Hai ay hindi kayo palalampasin. Sige, bibigyan ko rin kayo ng isang araw. Basta ngayong araw, humingi kayo ng tawad sa akin. Hindi ko na ito pag-uusapan. Kung hindi, magsisisi kayo. Pagsisisihan mo to? Ikaw, isang hampas lupang lalaki, mangbabanta ka pa sa akin? Sasabihin ko sa'yo, ngayon din, makikita natin kung sino talaga ang magsisisi. Yung tao na yun, puro salita lang naman. Pagdating ng oras, susunod-sunod pa rin yan sa harap ni Amo Hai. Tama ka, yung babaeng yon na si Tangki niya, maganda naman ang katawan. Pagdating ng oras, Amo Hai, nagkagusto ka pa sa babaeng yon? sa puso ko ikaw lang. Halika, pumili tayo ng isa. Gusto ko yung bahay na ito. Pasensya na ho kayong dalawa. Yung bahay na ito, nabenta na po. Tingnan na lang po ninyo yung iba. Sino ang bumili? Yung Ginoong Lee na kanina lang po. At buong bayad pa po. Siya? Buong bayad pa? Imposible yan. Para sa amo niya yan sigurado. Sa hitsura niyang yan, kaya niyang bumili ng bahay ng buong bayad. Tama ka. Gusto kong makita. Hanggang kailan siya magpapanggap? Mamamatay siya ngayong gabi. Jingjing, maghanda ka na para sakupin ng Zhang Group. Posibleng mamayang gabi. Ay sasakupin ko ng Zhang Group. Pero, mamayang gabi, pwede ka bang sumama sa isang aktibidad? Anong klaseng aktibidad? Isang pagtitipon lang. Kailangan ko ng kasama. Sige, sunduin mo ako mamayang gabi. Ginoong Jiang, ako si Jiao Long mula sa Jiao Group ng Jiangnan City. Karangalan. Napakagaling mo, Ginoong Jiang. Sana sa hinaharap ay magkaroon tayo ng pagkakataong makipagtulungan. Sigurado. Paumanhin. Sandali lang. Saan galing tong basurang to? At nakarating pa? Sa ganitong pagtitipon? Sa akin ka nagsasalita? Babawaan ko kayo. Lumayo kayo kay Jingjing. Kung hindi, hindi ako mag-aatubiling paalisin kayo ng nakagulong. Jiang Yunyang, huwag kang magpakalabis. Jingjing, paano mo nagawang makipag-isa sa ganitong klaseng walang kwentang tao? Hindi ito akma sa iyong estado. Ako lamang si Jiang Yunyang, ang karapat-dapat na tumayo sa iyong tabi. Ang ganitong klaseng basura, hindi karapat-dapat kahit maglakad sa tabi mo. Jingjing, sino siya? Tumahimik ka. Jingjing ba ang tawag mo sa kanya? Kung hindi ka pa aalis, pababaliin ko ang mga binti mo at pagkatapos ay itatapon ka sa labas. Siya si Jiang Yunyang, ang tagapagmana ng Jiang Group sa Jiangdong Province. Yung pinakamayaman sa Jiangdong? Ang pamilyang Jiang? Ngayong alam mo na, lumayas ka na. Bago pa kumilos ang mga tauhan ko. Kayo dalawa, paano kayo nagkakilala? Mamaya na yan, Jiang Yunyang, sasabihin ko sa'yo, kung matapang kang manakit sa kanya ngayon, sampalin mo na rin ako. Jingjing, para lang sa isang walang kwentang tao, ganito ka makipag-usap sa akin ngayon? Sige, kung hindi mo kami tinatanggap, aalis na lang kami. Tara na. Sandali. Pwedeng manatili ang basurang ito ngayon. Ang salusalong ito ngayon, espesyal kong inihanda para sa iyo. Kung wala ka, walang saysay ang salusalong ito. Mamaya, may sorpresa pa akong ibibigay sa iyo. Ang handog na ito ngayong gabi ay hindi lang para ipakilala ako, si Jiang Yunyang sa lungsod ng Jiangnan at maghandog sa inyong lahat. Ito rin ay para sa taong mahal ko. Dalhin mo rito
Ang puso ng walang hanggan. Ito ay inilabas sa bansang romansa. Limitado sa buong mundo. 5 lang ang kabuuan. 3 piso bawat isa. Sana ibigay na lang sa akin. 3 piso? Jingjing? Ang kwintas na puso ng walang hanggan na ito ay espesyal akong pumunta sa bansang romansa para bilhin para sa iyo. Ikaw lang ang karapat-dapat magsuot nito. Maging nobya mo ako. Magkasama na kayo. Ayaw ko. Jingjing, mahal na mahal kita. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Oy. Ano? Pakikinggan ninyo? Kung gagalaw kayo kay Chinya, kahit isang buhok man lang, hindi ko kayo patatawarin. May nangyari kay Chinya. Mauna na ako. Sasama ako sa iyo. Gago, ginawa mo akong kahiyahiyang harap ng lahat. Hindi ko kayo pababayaan ng ganyan. Anong gusto ninyong gawin? Ano to? Ang ganda ng katawan mo. Mas maganda ka kaysa kay Wang Xiaojuan. Napakalayo ng agwat. Sumang-ayon ka sa akin. Ako, iiwan ko na si Wang Xiaojuan. Huwag kang lumapit. Sabi ko, si Lihaw na yang walang kwenta. Ano ba ang maganda sa kanya? Isang hamak na tao lang yan. Walang kwenta. Basta ikaw, kung maglilingkod ka lang ng maayos sa akin, ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Halika na. Bitawan mo ako. Walang makakapagligtas sa iyo. Shanghai. Tumigil ka. Yang walang kwenta ka. Ang bilis mong dumating. Lumuhod ka at magmano sa akin. Pag-isipan kong hayaan kang mabuhay. Leben 3. Kung may lakas ka, sa akin ka lumaban. Nanakit ka pa ng babae. Anong klaseng lalaki ka? Sinasabi ko, isang kagandahan si Tangkinya. Kasama mo pang ganyang klaseng tao, sayang sa kanya. Kapag pinatay na kita, ako ang mag-aalaga sa kanya ng maayos. Shanghai. Ginusto mo ang sarili mong kapahamakan. Hanggang ngayon, walang kwenta ka. Nagmamagaling ka pa rin? Mga tao, sugurin ninyo siya. Patayin ang walang kwentang ito. Protektahan ang binibini. Sino kayo? Binibini. Huli na ang dating ko. Nataranta po kayo. Sakto lang ang dating. Ginoong Qian, ang Shanghai na ito, arestuhin ninyo. Anong ginagawa mo? Ako si Ginoong Zhang ng Zhang Conglomerate. Kung gagalawin ninyo ako, kayong lahat ay siguradong mamamatay. Ang lakas ng loob mo. Hanggang ang aking binibini ay inapi mo, isang maliit na Zhang Conglomerate sa paningin ng aming pamilyang Shu. Wala iyan. Pamilyang Shu? Ang pamilyang Shu mula sa Jiangdong Province? Tama. Ang pamilyang Shu mula sa Jiangdong Province nga. Tagapangulo, ang usapin sa pagbili sa pamilyang Zhang, handa na po ako. Isang utos na lang po mula sa inyo, ang pamilyang Zhang ay maaari ng agad-agad nating bilhin. Ang pagbili sa Zhang Group. Lihaw, sino ka ba talaga? Dapat alam mo na, ang Jinmao Group at ang Zhou Group ay pinagsama para maging Haotian Group. Siya ang chairman ng Haotian Group. Imposible. Paano siya maging chairman ng Haotian Group? Isang hamak lang siyang tao, isang walang kwenta siya. Jingjing, ayaw ko nang bilhin ang Zhang Group. Hayaan mo na lang. Na mabangkarote. Kung bibilhin pa, may pera pa siyang makukuha. Gusto kong wala siyang makuhang kahit isang kusing. At mabaon pa siya sa utang. Huwag kang mag-alala, Chairman. Ako na ang bahala. Ginoong Hao. Ginoong Hao, pakiusap. Patawarin mo ako. Patawarin mo ang Zhang Group. Nakikiusap ako sa'yo. Shanghai, binigyan na kita ng pagkakataon. Noon, pinapaluhod ko kayo ni Wang Xiaojuan para humingi ng tawad. Huli na ang lahat. Kasalanan mo itong lahat. Ginoong Hao, Chairman, paano natin ito aaksyonan? Ikaw na ang bahala. Ginoong Qian, ikaw na ang bahala sa basurang ito. Opo, binibini. Dalhin siya. Lihaw. Kinya. Kinya, okay ka na. Lihaw. Sobrang takot na takot ako. Huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, hinding-hindi na kita pahihirapan o masasaktan. kagabi, yung kasama ni Jingjing. Nalaman mo na ba ang background? Ginoo, isa lang siyang ordinaryong empleyado. Nakatira sa isang squatters area. Hindi namin alam kung bakit siya ka-close ni Gin Shu. Hindi ko alam. Ito lang ang nalaman ninyo? Ginoo, ito lang po lahat ng impormasyong nakalap namin. Isang dukha lang talaga siya. Isang dukha.
Ang lakas ng loob makipag-agawan sa akin ng babae, parang sobra na yata ang kapal ng mukha niya. Kumuha ka ng ilang tao at bigyan mo siya ng leksyon. Kung lalapit pa siya kay Jingjing, papanawin ko siya sa mundong ito. Opo, Bitawan mo ako. Ginoo siya iyon. Sino kayo? Ano ang gusto ninyo? Ako ang ama ni Zanghai. Kamakailan, si Zanghai palaging kasama mo. Ngayon, nawawala siya. Ang bagay na ito may kinalaman sa iyo, di ba? Nawawala si Hai. Sabihin mo na, saan nga ba ang anak ko? Hindi ko alam. Kagabi, hindi ako kasama niya. Parang sinabi niya. Napupunta siya para magsingil sa isang tao. Sabihin mo na. Sino? Lihaw. Yun pala, ikaw ang anak na babae ng Sushi Group. Kaya pala si Jiang Yunyang kahapon ay naghandog ng piging para sa iyo at nagpahayag pa ng pag-ibig sa iyo. Pero hindi ko naman siya gusto. Oh, Chairman, hindi mo malalaman ang aking pagkakakilanlan. Huwag mo akong tanggihan. Basta gusto mo, bakit ko pa itataboy ka? Siyempre, gusto ko. Oh, Chairman, pinapahanap ko si Qian Lao para maghanap para sa iyo ng ilang napakagaling na bodyguard para protektahan ka ng palihim. Protektahan ako? Upang maiwasan ang mga pangyayari kagaya ng kagabi na mangyari muli. Kung hindi, kahit na marami kang pera, walang silbi kung wala ka ng buhay para gastusin ito. Buti na lang at maalalahanin ka. Kinya, umuwi ka sa bahay nitong mga araw. Magpahinga ka ng mabuti ng ilang araw. Bagong galing sa sakit ang tiyahin mo. Kailangan mo pa siyang alagaan. Alam ko na. Lihaw. Salamat. Huwag kang mahiya sa akin. Ano ang gusto ninyong gawin? Ano? Ngayon, bibigyan kita ng leksyon. Wala akong galit sa inyo. Bakit ninyo ako sinasaktan? Sino ang nag-utos sa iyo na mang-away? Ang taong hindi dapat awayin. Sa hinaharap, lumayo ka kay Miss Shu. Kung hindi lang ito ang leksyon ngayon. Mga kapatid, sugod. Huwag kang lumapit. Buti na lang ngayon, si Jingjing nag-arrange ng bodyguard. Kung hindi, talagang masama ang mangyayari. Sabihin mo, sino ang nagpadala sa iyo? Si Yong Master Jiang. Sumusunod lang kami sa utos. Jiang Yunyang. Oo, si Yong Master Jiang Yunyang. Jiang Yunyang. Dahil gusto mong maglaro, sasamahan kitang maglaro ng mabuti. Walang kwenta, hindi mo pa nga maayos ang basura. Ginoo, may bodyguard pa pala sila. Talagang hindi kaya ng mga tao natin. May bodyguard? Si Jingjing yan sigurado. Alam niyang malaki ang kapalit kapag nagalit ako. Kaya nagpadala siya ng bodyguard para protektahan ito. Yung lalaking yon, may pasabi pa sa inyo. Sabi niya, Ginoo, kung gusto ninyong makipaglaro, sasabayan niya kayo. Pero baka hindi ninyo kayanin. ito ang pinakakatawa-tawa na biro na narinig ko. Tingnan natin kung anong karapatan niya para makipaglaro sa akin. Yung batang to, gusto kong mamatay. Huwag kayong mag-alala, tatay, mamamatay ang batang yan bago matapos ang gabi. May balita na ba sa anak ko? Nag-iimbestiga rin po kami. Pero yung mga kasama ng binata kagabi na wala na, baka po. Kung buhay, makita natin siya. Kung patay, makita natin ang bangkay. Ngayong gabi, kunin ninyo ang ulo ng lalaking iyon at dalhin ninyo sa akin. Talagang karapat-dapat na maging pinakamalaking bahay sa Jiangnan City. Ang galing naman nito. Nakialam na ako sa mga Zhang. Wala pang isang linggo. Mabubuwag na ang pamilya Zhang. Pinagod mo ang sarili mo. Oo nga pala, bukas ay may bidding para sa lupa. Gusto ng Hautian Group natin na mag-bid para sa isang lupain. Napakataas ng halaga ng lupang iyon. Gusto ho bang sumali ng chairman? Panahon na para magpakita. Hindi pwedeng laging nagtatago sa likod ng mga eksena. Kailangan ko ring makakita ng mundo. Hindi pwedeng laging umaasa kay Jingjing. Sige, sasali ako. Ang pinakamalaking kalaban para sa lupang iyon ay si Jiang Yunyang nga. Kaya, pumunta si Jiang Yunyang sa Jiangnan City ay para sa lupang ito siya pumunta. Gusto nilang bilhin ang lupang ito
Daw ay para gawin ang pinakamalaking mall sa Jiangnan City. Kung si Jiang Yunyang ay pupunta, ang bidding na ito, lalo na akong dapat pumunta. Tara na, ipagpatuloy natin ang paglibot sa aking villa. Si, Yung 20 kotse na in-order mo, pwedeng kunin na. Tapos na, ang lahat ng papeles. Ha? Ipa-deliver mo na lang dito. Ang bahay at kotse na ito, ikaw mismo ang bumili? Pasensya na, Chinya. Hindi ko sinasadyang itago sa iyo. Hindi mo ako magagalit, di ba? Hindi naman. Paano ka nagkaroon ng ganito karaming pera? Ito ay isang sekreto. Bumaba ka rito ngayon din. Ngayon, tingnan natin kung saan ka tatakbo. Ngayon na ang katapusan mo. Paligiran siya. Sino kayo? Ipinadala kami ni Jiang Yunyang. Pag nakita mo na si Hades, Malalaman mo na. bugbugin nyo. Patayin nyo. Ang kailangan lang ni Lao Yezi ay ang ulo mo. Ginoong Lee, ayos lang po ba kayo? Ayos lang. Kanina, sinabi mo, si Lao Yezi ang nag-utos sa'yo? Sino si Lao Yezi? Hindi mo malalaman. Huling tanong ko na ito sa'yo. Kung hindi ka magsasalita, wawasakin ko ang kamay mo. Ard, sasabihin ko. Si Zhang Muzhou ng Zhangxi Group. Jiang Muzhou pala. Jingjing? Guluhin ng husto ang Jiangxi Group. At bukas, gusto kong makita na bangkarote na ang Jiangxi Group. Sabihin mo sa matandang asong si Jiang Muzhou, kung ngayon ay lumuhod siya at magmakaawa sa akin, baka pag-isipan kong palampasin siya. Kung hindi, panagutan niya ang kahihinatnan. Walang kwenta, hindi nyo pa nagawa ng maayos ang simpleng bagay na ito. Mga tanga talaga kayo. May bodyguard yung lalaki, naghahanda na kaming kumilos, pero sila pa ang nanakit sa amin. Bodyguard? May problema nga talaga ang batang ito, sabi pa niya. Nababagsak daw ang Zhang Group natin. Sabi niya, magluhod ka raw sa harap niya. Magluhod ako sa harap niya. Panaginip lang yan. Gustong gibain ang Zhang Group ko. Sino ba siya? Ano? Paano nangyari ito? Ano nangyari kay Amo? Likaw? Lahat ng ito. Siya ang nasa likod ng lahat. Sino ba talaga siya? ngayon, ang buong Zhang Group lahat ng partner companies nila ay tumigil na sa pakikipagtulungan. At ngayon, ang buong kumpanya nila ay huminto na rin sa pag-operate. Yung bangko, pinapabayaran na rin sila. Ang galing mo talaga. Ang bilis mong naayos. Talagang dahil sa inyo po, Chairman. Malakas ang pondo. Kung hindi ganoon kadali na mapabagsak ang Zhang Group. Lihaw. Hindi. Ginoong Lee. Pabayaan mo na ako. Pinapatay mo ako. Gusto mo pa akong patayin. Ngayon, paano ka nakakapalagay loob? Nahihingi ka ng awa? Ginoong Lee, noong una, kasalanan ko ang lahat. Nakikiusap ako sa iyo, patawarin mo ako. Ang Zhang Group ko, hindi ito pwedeng magbangkarota. Umalis ka na. Tapos na ang Zhang Group. Lihaw, huwag mo akong ipitin ng husto. Nawawala ngayon ang anak ko. Walang balita kung buhay o patay, tiyak na may kinalaman ka rito. Huwag mo akong piliting sumugod, kung hindi, magsasama tayo sa hukay. Ang Zhang Group mo, malapit nang magbangkarota. Ikaw naman, malapit ka nang maging palaboy sa kalye. Anong laban mo sa akin? Hintayin mo lang. Hindi ako titigil sa ganito lang. Mag-ingat ka ng kaunti. Baka si Zhang Muzhou magwala na sa desperasyon. Ay, may mga bodyguard kang inarkila. Ano pa ang magagawa ni Zhang Muzhou sa akin? Ginoong Jiang, tulungan mo naman ako. Si Ginoong Jiang pala ito. Ano ang ibig mong sabihin? Basta matulungan lang ako ni Ginoong Jiang na malampasan ng Jiang Group ang krisis, ako si Jiang Muzhou, ay susunod sa lahat ng utos ni Ginoong Jiang. Ginoong Jiao, tayo muna at mag-usap tayo. Ang sinabi mo kanina, ano ang ibig sabihin? Ay, ganito ang nangyari. Likaw. Imposible.
Siya ay isang walang kwentang tao lang. Paano posible? May kakayahang magpabangkarote ng Zhang Shi? Alam ko na. Ito ay tiyak na ang pamilya Shu, ang kumikilos sa likod. Ang pamilya Shu. Pero hindi namin ginulo ang pamilya Shu. Alam mo ba si Li Hao kung sino ang babae sa tabi niya? Iyon ay ang panganay na anak na babae ng pamilya Shu, si Shu Jing. Si Li Hao ay isang mahirap na loser lang. Hulaan ko, ang Haotian Group. Ang pinakamalaking amo sa likod ay si Shu Jing. Kung gayon, si Li Hao ay isang puppet lang. Iyon ay ang pamilya Shu. Panlilin lang iyon. Ganun pala. Kung gayon, ang pamilya Shu bakit ako ang Zhang Shi Group ang target? Bakit? Tanungin mo ang anak mo. Tiyak na ginulo niya si Jing Jing. Pero huwag kang mag-alala. Sa bagay na ito, kasali si Li Hao. Kung gayon, tutulungan kita. Pero, gusto ko ang 40% ng shares ng pamilya Zhang. Baka hindi si Sir. Pumapayag ako, Ginoong Jiang. Jing Jing kahit na hindi ko alam kung ano ang layunin mo sa paggawa nito, pero ikaw ay aking babae. Kung gayon, hindi kita hahayaan na makatakas sa aking kamay. Sige, naintindihan ko na. Chairman, may kumakalinga sa Zhang Group ng palihim. Mayroon na silang mga palatandaan ng muling pagbangon. Tumulong sa pamilya Zhang? Ang makapagpabangon sa pamilya Zhang sa isang gabi lang, ang kapangyarihan sa pananalapi niyan ay hindi pangkaraniwan. Chairman, kailangan ko pa bang dagdagan ng puwersa? Siyempre, gusto kong malaman kung sino ang makakapantay sa akin sa yaman. Jing Jing, ang laki ng panloloko mo sa akin. Ano ang niloko ko sa iyo? Palagi ka lang palang puppet na kinuha ni Jing Jing, kaya pala ang bait sa'yo ni Jing Jing. Akala ko talaga may kakayahan kang makipagkumpetensya sa akin. Kung hindi sinabi sa akin ni Zhang Muzhou, hindi ko talaga maiisip na ang Haotian Group ay pag-aari pala ng pamilya Shu. Ikaw pala ang tumulong kay Zhang Muzhou? May kailangan siya sa akin. Pagkatapos, bibigyan niya ako ng 40% ng shares. Siyempre, masaya akong tumulong. Oo, Jing Jing. Sa lahat ng hirap at pagod mo sa paggawa ng mga bagay na ito, totoo bang gustong-gusto mo talaga ang lupa sa Hilaga? Pwede mo namang sabihin sa akin. Pwede kitang pagbigyan. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang magiging asawa ko. Sino ang magiging asawa mo? Hindi kita pakakasalan. Hindi, kailanman. Sino ang magiging asawa mo? Hindi kita pakakasalan, sigurado ako. Jing Jing, ang tigas talaga ng ulo mo. Huwag mong sisihin sa akin kung may mangyari. Kung hindi tayo magpakasal, ang pamilya Jiang at pamilya Shu ay wala ng pag-asa para magtulungan. At saka, kahit na ayaw mo, ang ibang miyembro ng pamilya Shu, papayag kaya sila? Jiang Yunyang, huwag kang masyadong magpakasaya. Haha, sa buong Jiangdong, wala pang tao ang nangahas na kalabanin ang pamilya Jiang. Ang sino mang lalaban, mamamatay siya. Hoy, ang laki naman ng mga salita mo. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Kung gusto mong maglaro, sasabayan kita. Sana ang pamilya Jiang ay kaya ang larong ito. Ikaw lang, isang walang kwenta. Karapat dapat bang makipaglaro sa akin? Kung wala si Jing Jing, wala kang kwenta. Oo nga pala. Kung wala si Jing Jing, saan manggagaling ang Haotian Group? Pinapayuhan kitang umalis ka na ngayon din. Baka maawa pa ako at iwan kang buhay. Kung hindi, papatayin kita ng walang libingan. Siya, idedeklara ko na ang digmaan sa'yo. Ang lupang ito sa Jiangbei ngayon, ako ang magmamay-ari. Tingnan natin kung anong kaya mong gawin. Ngayon ay mag-aalok tayo ng lupang numero 1 sa Hilaga ng Lungsod. Ang panimulang tawad ay 1 piso. Ang bawat dagdag na tawad ay hindi bababa sa 10 sentimo. Magsimula na tayo. 1 piso, Piso at 50 sentimo. 2 piso, 2 piso at 50 sentimo. Jing Jing. Magkano ang pinakamataas na presyo para sa lupang ito? 10 piso siguro. Kung lalampas sa 10 piso, masyadong mataas na ang gastos. Anong nangyari? Naubusan na ng pera. Ganito lang kalaki ang pondo mo at makikipag-agawan ka pa sa akin? 10 piso. Ang binibini, Bichi, na ito ay nagtawad ng 10 piso. May mas mataas pa ba? 10 piso at 50 sentimo. Hoy, Ginoong Jiang?
Ang kuripot mo naman! Puro 50 sentimo lang ang itinatawad mo. Iyan ba ang klase ng dating mo, Ginoong Jiang? 15 piso. 15 piso. Sa tingin ko hindi naman ganon ang halaga ng lupang yan. Oo nga, tanga ba tong lalaking to? 15 piso ang gagastusin mo para sa maliit na lupang yan? Anong problema? Gusto ko. Trip ko. Pakialam mo ba? Ay, naglalaro lang ako. Ang sinabi ng chairman, yun ang presyo. Kung gusto mo talaga ang lupang ito, pwedeng magtaas ka pa ng offer. Hinihiling kong i-verify ang kanyang pondo. Ginoong Jiang, pinag-aalinlanganan mo ba ang kakayahan niyang magbayad? Tama. Kung wala naman talaga siyang ganong kalaking pera, sinasadya lang niyang guluhin ang bidding. Dapat siyang parusahan. Ginoong Lee, may sasabihin ka ba? Hoy, si Ginoong Jiang, hindi mo alam? Ito bang pera? Sapat na ba? Ginoong Lee, ilagay mo na yung malaking pera mo. Magtaya ka ng kahit anong presyo. Ang ganitong halaga, kaya ko namang bayaran. Madali lang sa kanyang maglabas ng malaking pera. Nakita ko sa pitaka niya, may iba pang malalaking pera. Itong taong ito, bakit ngayon ko lang siya nakita? Ginoong Jiang, may iba ka pa bang tanong? Magkikita pa tayo. Tatay, puwersahan mo na ang pamilya Xu ngayon. Sa loob ng 3 araw, gusto kong makipagkasundo kay Xu Jing. Ano ba tong nagmamadali? Tatay, sa likod ng mga ginagawa natin, sa Jiangnan City, binili ng pamilya Xu ang 2 kumpanya. Pinagsama nila para maging Haotian Group. May pinatakbo silang tau-tauhan. Si Xu Jing ang nasa likod ng operasyon. Ngayon, naglakas loob pa silang makipag-agawan sa atin para sa lupa sa hilaga ng lungsod. Hanggang 15 pesos bawat metro kuwadrado ang iniaalok nila. Ano ba to? Malinaw na sinasalunga tayo ng pamilya Jiang. May ganong pangyayari pala. Hemp, hindi makatarungan to. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa pamilya Xu. Hindi naman siguro sila maglalakas loob na sumalungat sa atin. Kahit medyo mataas ang halaga ng lupa sa Hilaga ngayon, pero nakakatuwang makita si Jiang Yunyang na galit. Masaya na ako. 15 pesos lang naman yon. Kung gusto ni Jiang Yunyang ng laban, sasabayan ko siya. Basta masaya ka, okay na yon. Para sa aking lahat to? Marami ka nang tinulong sa akin. Siyempre, hindi ko pwedeng hayaan lang na apihin ka ni Jiang Yunyang. Hindi yun tama. Kumusta, tatay? Ano? Pinauwi ako ni tatay. Anong nangyari? Pinipilit ng pamilya Jiang ang lolo. Sabi nila, kung hindi ako magpapakasal kay Jiang Yunyang, titigil siya sa lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Xu. At saka, lalabanan pa niya ang pamilya Xu. Itong si Jiang Yunyang, napakasama talaga. Gumagamit pa ng ganitong masamang paraan. Huwag kang mag-alala, Jingjing. Basta nandito ako, hindi magtatagumpay si Jiang Yunyang. Oo nga pala, sumama ka na sa akin pa uwi. Tapos sasabihin ko, ikaw ang nobyo ko. Kapag nalaman ni tatay ang kakayahan mo, siguradong hindi niya ako papakasalin kay Jiang Yunyang, di ba? Ha? Sige na nga, sasama na lang ako sa'yo. Kalokohan yan. Alam mo namang ikakasal ka kay Jiang Yunyang, dinala mo pa rito ang isang lalaki. Gusto mo ba akong patayin sa galit? Jing, anong oras na? Nandito ka pa, naglolo ko. Ang kapal ng mukha mo. Kung lalabanan ng pamilya Jiang ang pamilya Xu, wala tayong magagawa. Gusto mo bang masira ang pamilya Xu? Seke. Ito ay isang tseke. May 5 sentimo dito. Sapat na to para makabili ka ng bahay at kotse at mamuhay ng maayos. Kung matino kang tao, kunin mo na lang ito at iwanan si Jingjing. Kung hindi, panagutan mo ang mga kahihinatnan. Sa tingin ko nagkakamali ka. Ano? Kulang pa ba sa iyo ang 5 sentimo? Gusto mo bang maging apo kong lalaki ni Xu Zentian at hatiin ang aking kayamanan? Panaginip lang yan. Lolo, dinala ko si Lihaw dito, ako na. Tama na. Ayokong makinig ng paliwanag mo. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Aalis ka ba o hindi? Isang maliit na pamilyang Jiang lang. Natakot na kayo ng ganito? Hanggang sa handa kayong ipagbili ang kaligayahan ng inyong apo? Ginoong Xu,
Wala talaga akong respeto sa'yo. Gago ka. May karapatan ka bang magsalita dito? At mang-insulto pa kay Lolo. Gusto mo bang mamatay? Una, naisip ko pang tulungan ang pamilya ninyong Shu. Pero sa tingin ko ngayon, hindi na kailangan. Ang buhay o kamatayan ng pamilya ninyong Shu, wala na akong pakialam. Pero si Jingjing, ang aking tagapamahala. Hindi ko hahayaang mapangasawa niya ang gagoong si Jiang Yunyang. Hahaha. Mabuti nang may tapang ang isang binata. Pero ang katulad mo, walang kakayahan pero mayabang. Ngayon ko lang nakita. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Aalis ka ba o hindi? Kung hindi lang dahil kay Jingjing, hindi sana ako pupunta dito. Sige, aalis na ako. Pero, Lolo Shu, sana wag kang magsisi. Ginoong Shu, huwag kang magsisisi ha. Lolo, si Li Hao ay narito para tulungan tayo. Kung aalis siya, wala nang tutulong sa pamilya nating Shu. Siya lang ang tutulong sa atin? Jingjing, nagbibiro ka ba? Nabola ka ba niya? Jingjing, tingnan mong mabuti. Mukha ba siyang may kakayahan na tumulong sa atin? Isa lang siyang manloloko. Niloloko ka lang niya. Pero hindi niya ako maloloko. At saka, sa buong Jiangdong, sino ang makakalaban sa pamilyang Jiang? Lolo, kayo rin ay maliit ang tingin kay Li Hao. Mahinahon lang siya sa pang-araw-araw. Ang perang daladala niya ay katumbas ng kalahati ng yaman ng pamilya nating Shu. Kalahati ng yaman ng pamilyang Shu? Paano posible yan? Jingjing, alam mo ba kung magkano ang halaga ng pamilya nating Shu ngayon? Ang pamilya nating Shu ay nagkakahalaga ng 1,000 piso ngayon. Uning diun piso yan. At sinasabi mo na ang dala niya ay 500 piso? Jingjing, ang biro mong yan ay hindi nakakatawa. Binata, alam mo ba ang parusa sa paggamit ng pekeng pera? At malaking halaga pa ng pekeng pera? Iyan ay sapat para ikulong ka habang buhay. Jingjing, huwag mo nang sayangin ang salita sa kanila. Hindi ko matutulungan ang pamilyang Shu, pero matutulungan kita. Basta, hindi ka papayag na pakasalan si Jiang Yunyang na gago. Hindi siya magtatagumpay. Li Hao, si Lolo at Tatay ay hindi lang naniniwala sa'yo. Pwede mong patunayan sa kanila. Hindi na kailangan. Aalis na muna ako. Tawagan mo ako kung may kailangan. Li Hao. Lolo, alam mo ba kung ano ang napalampas ninyo? Jingjing, kailangan mong magising na. Hindi mo pa ba maintindihan ngayon? Kung talagang may kakayahan siya, napatunayan ang sarili niya, bakit hindi niya inilabas ang pera kanina? Oo nga, Jingjing. Alam kong ayaw mong pakasal kay Jiang Yunyang, pero wala tayong magagawa ngayon. Ang pamilya nating Shu ay hindi makakalaban sa pamilyang Jiang. Papa, alam mo ba kung paano naging ang Hao Tian Group sa Jiangnan City? Narinig ko kay Jiang Tianlong, ikaw ang gumawa noon, at nakipag-agawan ka pa kay Jiang Yunyang para sa isang teritoryo? Lolo, sa tingin mo ba kaya kong gawin iyon mag-isa? Kung hindi ako hihingi ng pera sa inyo, saan ako kukuha ng ganoong kalaking halaga? Hindi ikaw? Ano ang nangyari? Ang Hao Tian Group ay kay Li Hao. Isang salita lang niya, nabili na niya ang Jinmao Group at saka ang Zhou Group. Pagkatapos, pinagsama niya para maging Hao Tian Group. Ang kayamanan niya, hindi ninyo kayang paniwalaan. Siya. Paano mangyayari iyon? Lolo, ako mismo ang nag-asikaso nito. Kung hindi ko ito nakita ng personal, hindi rin ako maniniwala. Sa paningin niya, ang pera ay parang isang hanay lang ng mga numero. Kung tutulungan niya tayo, tiyak na hindi makakalaban ng pamilyang Jiang. Ito. Totoo ba ang lahat ng ito? Papa, magbibiro ba ako sa kapalaran ng pamilyang Shu? Ay naku. Sige, kunin mo agad si Li Hao pabalik. Li Hao, Ginoong Li? Li Hao. Hoy, hindi. Ginoong Li. Sandali lang po. May kailangan po ba? Kanina, ang sinabi ko. Maraming pagkakamali. Pakiusap, patawarin mo ako. Ginoong Li. ang lolo ko ay dumating upang humingi ng paumanhin sa iyo. Alam na niya ang iyong kakayahan. Ay, Ginoong Lee. Kanina, talagang pasensya na po. Hindi namin nakilala ang iyong halaga. Pakiusap, huwag mo sanang masyadong isipin ito. Oo. Dahil kay Jingjing at kayo ay mga nakatatanda, ang bagay na ito. Hindi ko na ito pag-uusapan. Hahaha, Ginoong Lee. Talagang malawak ang iyong puso. Ako ay humahanga. Halika, bumalik tayo sa bahay. Tayo'y mag-usap ng dahan-dahan. Mag-usap tayo ng dahan-dahan. Hahaha, umupo kayo, umupo. Ginoong Lee, talagang bata pa at matagumpay. Kanina, ako ay nagkamali ng pagtingin.
ang aming pamilyang Shu at pamilyang Jiang. Ginoong Li, marahil ay may kaunting alam ka. Kami ay umaasa na ikaw, Ginoong Li. Tulungan mo ang aming pamilyang Shu. Oh, Ginoong Li. Si Jingjing ay ayaw din magpakasal kay Jiang Yunyang at lalo na umalis siya sa bahay. Kami ay talagang wala nang magagawa kung hindi namin sasang-ayunan. Ang kahilingan ng pamilyang Jiang. Ang pamilyang Jiang ay gagawa ng laban sa pamilyang Shu. Oo. Ang pagdating ko dito ay para sa bagay na ito. Isang maliit na pamilyang Jiang lamang. Isang 3,000 piso na ari-arian lamang. Hindi ko ito binibigyan ng halaga. Sino ang nagmamalaki? Ikaw pala ang walang kwenta. Ang tapang mong magsalita sa lupain ng aming pamilyang Jiang. Baka hindi ka na makauwi ng buhay. Oh, dumating na si Young Master Jiang. Narinig kong bumalik na si Jingjing. Kaya nga, mula sa Jiangnan City ako nagmamadaling umuwi para makadalaw kay Lolo Shu at Tito Shu. Hindi ka welcome dito. Umalis ka na. Dalhin mo ang mga dala mo. Jingjing, mahal na mahal talaga kita. Kung tayo ay magiging magkasama, ang pamilyang Jiang at Shu ay magsasama, ang buong Jiangdong Province ay magiging atin. Hindi ba maganda iyon? Sasabihin ko ulit sa'yo. Hindi kita gusto. Ang gusto ko ay si Li Hao. Ano naman ang masasabi ni Lolo Shu? Ang bagay na ito sa pag-aasawa ay hindi dapat ipagwalang bahala. Bakit nagmamadali ka, Young Master Jiang? Baka naman. Sa tingin ba talaga ng matanda na makakatulong ang walang kwentang ito sa inyong pamilyang Shu? Sige, maghintay tayo ng 2 araw. Pagkatapos ng 2 araw, kung ayaw pa rin ni Jingjing na magpakasal sa akin, ang pamilyang Shu ay dapat maghanda sa mga kahihinatnan. Oh, bata! Mag-ingat ka sa paglabas. Baka maging multo ka. Ginoong Li, ito ay, may kumpiyansa ka ba? Kung pera lang ang pag-uusapan, kaya kong talunin ang pamilyang Jiang ng lubusan. Ang kinakatakot ko lang, baka gumawa ng kalokohan ng pamilyang Jiang sa likod. Kung ganon, ang kaligtasan ko ay hindi rin masisiguro. Huwag kang mag-alala, Ginoong Li. Magpapadala ako ng tao para bantayan ka. Sige, pero hindi pwede yung ordinaryong bodyguard lang. Kailangan yung talagang magaling. Hindi problema ang pera. Sige. Huwag kang mag-alala, Ginoong Li. Ako mismo ang bahala dito. Salamat sa hirap, Ginoong Shu. Tungkol sa pagharap sa pamilyang Jiang, ang magagawa ko lang ay maglabas ng pera. Ang iba, sa inyo na yan. Ay! Ang natitira, sa inyo na Ayos ho. lang ho, Ginoong Li. Kung hindi naman kayo mag-aalangan, Ginoong Li, pwede mo akong tawaging Tito Shu. Dahil nobyo ka naman ni Jingjing, di ba? Pa, kami. Hindi pa kami boyfriend-girlfriend. May nobya na siya eh. Ang ginawa ko ay para lang magalit si Jiang Yunyang. May nobya na pala? Oh, Li Hao, di ka magagalit, no? ay, hindi naman. Naiintindihan ko. Eh, ang pamilya ninyong Shu, gaano karami ang kailangan ninyo ngayon? Kung tutuusin, para makipagkumpetensya sa pamilya Jiang, kailangan nating nang hindi bababa sa 1,000. 1,000? Parang ang laki naman, kahit 500, pwede na. Ako kasi, narinig ko na ang kabuuang ari-arian ng pamilya Jiang ay umabot sa 3,000. Eh ang inyong pamilyang Shu, 1,000 lang. Tapos idagdag pa ang 1,000 ko. Wala pa rin. Makipagkumpetensya sa pamilya Jiang. Tama. Kung gayon, bibigyan ko kayo ng 5,000. Ano? Li? May? Ano ang sabi ng pamilya Shu? Yung matandang si Shu Zhentian, hindi agad sumang-ayon. Iniisip pa rin si Shu Jing. Gusto pa tawagin yung walang kwenta para tumulong. Nakakatawa talaga. Ayaw nila ng mabuti, gusto nila ng masama. E di direktahin na natin silang lamunin. Pa, sa tingin ko, hindi pa kailangang magmadali. Hindi ba binigyan natin sila ng 3 araw? 1 araw pa lang ang lumipas, may 2 araw pa. Gusto kong matanggap nila ang katotohanan. Lumapit sila sa akin at magmakaawa. Ang pamilya Shu, sa huli, kailangan din lamunin. Iba lang ang paraan. Pero ang mga gumagawa ng malalaking bagay, hindi dapat maging mabait o mahina ang loob. Huwag kang mag-alala pa. Sa bagay na ito, sumusunod ako sa iyo. Ay, pa, sandali lang. Pakiusap, papuntahin mo si Heihu dito sa akin. May mahalagang bagay akong ipapagawa sa kanya. Magandang araw. Gusto kong mag-withdraw ng pera. Mas mababa sa 1 sentimo. Pumunta ka sa ATM. Gusto kong mag-withdraw ng 5,000 yuan. Kung magkakagulo ka dito, maniwala ka ba na tatawagin ko ang guard para palayasin ka?
Gusto mo pang mag-withdraw ng 5,000? Talagang gusto kong mag-withdraw. Guard, may nagkakagulo dito. Bilisan mo at palayasin siya. Ay, alam mo ba kung saan ka? At nagkakagulo ka pa dito. Bilis, umalis ka na. Bitawan mo ako! Anong klasing ugali ito? Ganito ba ang trato sa mga kliyente? Ganito ba talaga kayo sa mga kliyente ninyo? Anong mental hospital ka galing? Ang lakas ng loob mo. 5,000 salita. Ikaw talaga ang gulo dito. Hoy, umalis ka na rito. O kung hindi, magiging masama ang loob ko sa'yo. Ang serbisyo ninyo napakasama talaga. Kukunin ko na ang pera ko lahat-lahat. Tunay na VIP card. Peke ba ito? Alam mo ba ang magiging resulta nito? Anong nangyayari? Manager, may dala siyang peke na VIP card para manloko. Ah, ganun ba? Ito ay tunay na VIP card. Ay, Ginoo. Ay, talagang pasensya na po. Kung gayon, talagang ang may problema sa serbisyo namin. Tingnan ninyo po ito. Ang serbisyo ninyo, napakasama talaga. Kunin mo na lahat ng pera ko. Sabi ko sa inyo, kayong mga tao, paano kayo nagpapatakbo? Huwag nang tumingin pa. Kunin na ang lahat ng pera. Manager, 10,000. Ano? 10,000. May 10,000 sa kanyang card. Paumanhin po, Ginoo. Ako po ang nagkamali. Pakiusap po, patawarin ninyo ako. Kalimutan na natin ito. Sa susunod, mag-ingat ka sa pakikitungo mo. Opo. Salamat po, Ginoo. Paumanhin po talaga. Bigla-bigla po kasi kayong kukuha ng 100,000. Ang bangko namin po sa ngayon ay hindi makakapaglabas ng ganoong kalaking halaga. Tingnan ninyo po. Kung hindi 100,000, 5,000 naman siguro meron kayo. Kailangan ko ng 5,000 ngayon. Kung wala kayong maibigay, kunin nyo na lang lahat ng 100,000. Meron po. Ayusin ko po kaagad. President Zhao. Ang bagay sa 500 yuan, ipagkakatiwala ko na po sa inyo. Hoy, sige. Walang problema. Pero, alam ninyo, hindi ito maliit na halaga. Kailangan kong maghanda muna. Hindi naman po ganoon ka-urhente sa ngayon. Pero Presidente Zhao, kung hihingi ng loan ang pamilya Xu sa inyo, dapat po ninyong tanggihan. Kapag natapos na ang lahat, hindi mawawala ang parte ninyo, Presidente Zhao. Ha. Huwag kayong mag-alala, naiintindihan ko. Presidente. May problema po. May gustong mag-withdraw. Ano ba naman yan? Ang gulo-gulo mo. Hindi mo ba nakikita na kausap ko si Ginoong Jiang ng mahalagang bagay? May gustong mag-withdraw. Pagbigyan mo na lang. Ganitong maliit na bagay, dinisturbo mo pa ako. Gusto niyang mag-withdraw ng 5,000 yuan. Ano? Ano? Ulitin mo nga. Magkano ba? 35,000 pesos. Ano? 35,000 pesos? Kahit ang Jiang Group, wala silang 35,000 pesos. Sa tingin ko, ikaw na tagapamahala ng bulwagan. Isang tanga lang. Totoo pala, meron siyang 35,000 pesos. Jiang Xiao, dito na muna tayo. May iba pa kaming aasikasuhin. Mauna na kami. Magandang araw po, Gino. Ito po ang aming tagapamahala ng sangay, si Ji Chao. Magandang araw po, tagapamahala Chow. Nasaan na ang pera ko? Jili. Medyo malaki-laki po kasi ang halagang ito. Kailangan po namin ng konting oras para makapaghanda. Gaano katagal bago maayos? Kailangan po ng kahit 2 araw. Sige, babalik ako pagkatapos ng 2 araw para kunin ang pera. Jiang Yunyang. Anong ginagawa niya dito? Ito. Hindi ba't kukunin ko ang pera? Kukuha ng pera. Ganito kasi yon. Nandito rin si Jiang Xiao para humiram ng pera. Gusto niyang humiram ng 3,500 pesos. Hindi ba't mayaman at malaki ang negosyo ng pamilya Jiang? Bakit kailangan pa nila ng utang? Itong pamilya Jiang, ang assets nila ay P3,000. Pero, market value lang yan. Sa totoo lang, hindi nila kayang ilabas ang ganoong kalaking pera. Kaya kailangan din nila ng utang. Para saan ba nila gagamitin ang utang? Ito. 100,000, kinuha lahat. Hoy, teka. Sabi ko ang utang ng pamilya Jiang na ito, gusto nilang gamitin para labanan ang pamilya Xu, at sinabi pa sa akin, huwag magpautang sa pamilya Xu.
Grabe talaga, ang lupit. Kaya, paparusahan kita sa sarili mong gawa. Mula ngayon, huwag kang magpautang kahit piso sa pamilya Jiang. Kung hindi, alam mo ang mangyayari sa'yo. Oo, naiintindihan ko. Tandaan mo, sikreto lang ito, ha? Nagkagalit pala ang pamilya Jiang sa isang napakalakas na tao. Mukhang malapit nang matapos ang lahat para sa kanila. Hoy, walang kwenta. Anong ginagawa mo dito? Ano? Bangko mo ba ito? Hindi ba ako pwedeng pumunta? Malapit ka nang mamatay. Matigas pa rin ang mukha mo. Pero kailangan kong sabihin sa'yo, ang magandang buhay ng pamilya ninyong Jiang ay malapit nang matapos. Ha ha ha. Tumawa ka lang. Pagkalipas ng gabi, hindi ka na makakatawa. Presidente Zhao. Kanina, may tao talagang nag-withdraw ng 5,000 piso. Sino siya? Mr. Jiang, pasensya na. Walang masasabi. Bukod pa riyan, ang usapin ng loan ay ititigil na. Sa hinaharap, ang aming bangko hindi na magpapautang ng kahit isang sentimo sa pamilyang Jiang. Presidente Zhao, ano ang ibig mong sabihin? Malinaw na ang sinabi ko. Paalam, hindi na kita ihahatid. Ano ba talaga ang nangyayari? Baka yung gustong mag-withdraw ng 5,000 piso ang misteryosong tao ang gustong labanan ang pamilyang Jiang. Sino ba talaga siya? Ngayong araw, pumunta ako sa bangko para mag-withdraw. Sabi ni Presidente Zhao, masyadong malaki ang halaga. Kailangang maghintay ng 2 araw. Okay lang kahit 2 araw ang huli, di ba? Okay lang. Oo nga pala, ngayong araw, nasa bangko ako. At nakita ko pa si Jiang Yunyang. Narinig ko kay Presidente Zhao na pupunta siya para mag-loan. Gusto niyang umutang ng 500 piso. At saka, pinapayuhan niya ang bangko na huwag magpautang sa inyong pamilyang Xu. Sa palagay ko, ang pamilyang Jiang ay handa na para labanan kayo. Pero, sinabihan ko na si Presidente Zhao na huwag silang pautangin. Sa palagay ko, si Jiang Yunyang ngayon ay malamang na galit. Buti na lang at tumulong si Mr. Lee. Kung hindi, malaki ang problema ng pamilyang Xu. Oo. Li Hao, nag-hire ang tatay mo para sa iyo ng 2 napakagaling na bodyguard. Sa susunod, kapag lalabas ka, isama mo sila. Tama. Hintayin mo muna ako rito. Pupunta lang ako sa CR. Huwag nang habulin. Ginoo, ayos ka lang ba? Buti na lang dumating kayo agad. Kung hindi pa, may nangyari na talaga. Anong nangyari kay Li Hao? May gustong pumatay sa akin. Ayos ka lang ba? Ayos lang, mukhang si Jiang Yunyang ay hindi na makapaghintay na mamatay ako. Buti na lang nandito sina Janlong at Janhu. Kung hindi, malas na. Anong plano mo? Hindi na siya magtatagal. Kapag nakuha ko na ang pera ko, ang pamilya Xu ay magsisimula ng mag-counter-attack. Gusto kong maramdaman niya ang kawalan ng pag-asa at takot. Hindi maganda ang resulta ng trabaho ko. Narito po ako para tanggapin ang parusa. Nabigo. Kumuha ang pamilya Xu ng 2 bodyguard na malakas ang katawan. Para bantayan si Li Hao ng palihim, hindi namin sila kayang talunin. Kaya napilitan kaming umurong. Mukhang may hinala na sila. Pero okay lang. Marami pa akong paraan. 1,100,000 paraan para patayin siya. Ngayon, pumunta ka sa Jiangnan City. May ipapagawa ako sa'yo. Naiintindihan ko. Gagawin ko ang lahat para matapos ang misyon. Siya yon. Anong ginagawa niyo? Ginoong Lee, ang hinihingi ninyong 5,000 piso na cash, handa na ang lahat para sa inyo. Dinala ko ito para sa inyo. Pakitingnan ninyo. Salamat sa inyo, Ginoong Zhao. Ginoong Zhao, huwag ninyong kalimutan ang napag-usapan natin dati. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Lee. Talagang hindi ko malilimutan yan. Kung wala nang ibang bagay, aalis na muna ako. Sige, paalam. Ingat sa pag-alis. Haha. Ay, totoong 5,000 piso ito? Oo nga. Haha. 5,000 piso. Haha. Sa dami ng perang ito, hindi na tayo matatakot sa pamilya Jiang. Tama nga. Sobrang nagpapasalamat kami sa inyo, Ginoong Lee.
Huwag kayong mag-alala, hintayin ninyo kami. Pagkatapos nating gibain ang pamilya Jiang, ibabalik ko ang perang ito kasama ang tubo. Ang perang ito ay maliit na bagay lamang. Ang mahalaga ay, ayaw ko, sa pamilya Jiang. Kailangang magbayad sila. Ang pamilya Jiang ay maraming kasalanan at mapangahas. Panahon na para magkaroon sila ng kaparusahan. Oo nga, Shanghai, itago mo ang pera. Ngayon, maaari na tayong magpatuloy ng walang takot. See ya. Haha. Tapos na ang 3 araw na deadline. Ano na ang desisyon ninyo? Matanda? Ha 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 ha, Jiang Xiao, pasensya na. Mukhang nabigo ko kayo ngayon. Ang lakas ng loob mong magsalita, Ginoong Shu. Baka naman, akala mo ba makakatulong ang walang kwentang ito sa pamilya ninyong Shu? Huwag mo nang pakialaman ito, Jiang Xiao. Wala na palang pag-uusapan. Sige, tingnan natin kung anong kayang ipambato ng pamilya ninyong Shu laban sa pamilyang Jiang. Tingnan natin. Ihatid ang bisita. May auction mamayang gabi. Sigurado akong interesado ka. Dapat kang pumunta. Kung hindi, magsisisi ka. Hintayin kita sa Purple Crystal Hotel. Ha ha ha. Ano na namang kalokohan ang ginawa ni Jiang Yunyang? Liha, huwag kang pumunta. Tiyak na may pinaghahandaan siya laban sa iyo. Si. Ano? Nawawala si Chinya? Tita, huwag kayong mag-alala. Ligtas kong ibabalik si Chinya. Jiang Yunyang. Mga binibini at ginoo, maligayang pagdating sa ating auction ngayon. Ang auction natin ngayon, ngunit medyo espesyal. Ang mga item na i-auction ngayon, hindi ito mga ordinaryong bagay. Siguradong magugustuhan ninyo ang mga ito. Ginoong Jiang, ano ba ang mga iyon? Bakit ang sikreto-sikreto? Nakakakuryente na sa pagkaintriga. Ginoong Jiang, simulan na natin. Kung ngayon pa tayo magsisimula, nakakasawa. May isa pang hindi pa dumarating. Ang auction na ito, kung wala siya, ay magiging walang saysay. Narito na ako. Talagang lakas ng loob mong pumunta. Akala ko hindi ka na darating. Mukhang mali ang pagtingin ko sa'yo. Pero ngayong nandito ka na, magkakaroon na ng eksena ang auction na ito. Buksan mo. Kinya, Bitawan mo. Chinya, huwag kang matakot. Sasagipin kita. Jiang Yunyang, ikaw. Kumusta? Li Hao. Gusto mo ba ang regalong ito? Sabi ko na, magsisisi ka kapag hindi ka pumunta. Mga ginoo, ano sa palagay ninyo ang bagay na ito sa subasta? Tingnan mo ang mukhang ito. Tingnan mo ang katawan. Talagang napakaganda at saka birhen pa ito. Hindi ko pa ito natitikman. Ipapasa ko muna sa inyo sa may pinakamataas na taya. Tatayaan ko ng 1 sentimo. 2 sentimo ang taya ko. Jiang Yunyang, ano ang balak mo? Jiang Yunyang, gumagawa ka ng sarili mong libingan. Li Hao. Ito ang teritoryo ng pamilya Jiang. Mula nang pumasok ka rito, ang buhay mo ay nasa kamay ko na. Kung gusto kitang mabuhay, mabubuhay ka. Kung gusto kitang mamatay, mamamatay ka. Pero hindi pa ako nagsasawa. Pwede kang sumali sa kanila. Magtayaan tayo. Sa may pinakamataas na taya. Sasabihin ko sa'yo, si Chinya ay hindi bagay sa subasta. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pakawalan mo siya ngayon. Kung hindi, gagawin kong mawala ang buong pamilya Jiang sa Jiangdu. Papanawin ko ang pamilya Jiang sa Jiangdong. Kailangan kong sabihin, ang lakas ng loob mo, walang kwenta. Lalong lumalaki na. Ang Jiangdong ay sa amin, sa pamilya Jiang. Anong laban mo sa akin? Isang maliit na pamilya Jiang lang. Ang yabang nyo, isang basurang kumpanyang nagkakahalaga lang ng 3,000 piso. Basura lang talaga, konting pera lang ang itatapon ko. Sapat na yon para gibain ang pamilya nyo. Ang yabang mo naman. Jing, paano mo nagustuhan ang isang walang kwentang hambog lang? Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sumama ka sa akin. Sisiguraduhin kong ligtas ang pamilya, Shu. Lumayo ka sa akin. Alam mo ba, hindi pinagawa ng ng 500 piso utang?
mo nalaman yan? Dahil ako ang nag-utos kay President Zhao na gawin yan. Imposible. Imposible yan. Sabi ko sa'yo, utak talang ka, ayaw mo pang maniwala. Kung hindi sinabi sa akin ni President Zhao na nanghihiram kayo ng pera, paano ko malalaman? Ikaw pala yung magwi-withdraw ng 5,000 piso? Binabati kita, tama ka. Paano ka naging ganito kayaman? Anong pakialam mo? Kahit mayaman ka, ito ang teritoryo ng pamilya Jiang. Nasa kamay ko ka ngayon. Kung nandito ka na, hindi ka na aalis. Utak baboy ka, ayaw mo pa rin maniwala. Akala mo, pag nalaman ko ang balak mo, hindi ako mag-iingat? Ano naman, ang Purple Crystal Hotel, mula sa loob hanggang labas, mga tauhan ko lahat. Paano ka kaya lalabas? Ginoong Lee, ang mga tao sa labas, naayos na. Salamat sa hirap. Ito naman, para sa inyo, bilang pasasalamat sa hirap. Salamat, Ginoong Lee. Kunin si Jiang Yunyang at dakpin siya. Sugod, patayin sila. Pasensya na at napahamak ka. G. Lee. Ano ang gagawin natin sa kanya? G. Lee, pakawalan mo ako. Hindi na ako uulit. Jiang Yunyang, Paulit-ulit kang nagsisikap na patayin ako. gusto mo pa bang pakawalan kita? G. Lee, maglilingkod ako sa'yo ng buong puso't kaluluwa. Huwag mo akong patayin. Huwag. Paalisin mo na siya. Opo. Av. Kinya, magpahinga ka muna rito sa susunod na 2 araw. Kumusta naman si tita? Tumawag na ako sa kanya. Huwag kang mag-alala. Salamat, Jilly. Akala ko hindi na kita muling makikita. Paano naman nangyari yon? Sinusumpa ko. Hindi kita hahayaang masaktan muli. Tagapangulo, may masamang balita. Namatay po ang binata. Ano ang sinasabi mo? Ang binata po. Pinatay po siya kagabi. Sino? Sino ang may gawa? Si Lihaw at ang pamilyang Shu. Si Lihaw pala. Ang pamilyang Shu pala. Ang lakas ng loob nilang patayin ang anak ko. Tagapangulo. May masamang balita ulit. Ang bangko ng Golden Dragon ay nagsabi, sa loob ng 3 araw, kailangan nating bayaran ang lahat ng utang. Ano? Tagapangulo, may masamang balita. Kakabalita lang. Lahat ng kumpanyang nakikipagtulungan sa Jiang Group, lahat sila. Tinigil na ang pakikipagtulungan sa atin. Nakipagtulungan na sila sa pamilyang Shu. Tagapangulo, bumagsak ang stock natin. Lahat ay nagbebenta na ng shares. Nawalan tayo ng 2 milyon. Tagapangulo, lahat ng supplier natin. Pinipilit na tayong magbayad. Kulang na ang pondo natin. Tagapangulo Jiang, bakit parang ang sama ng iyong mukha? Su Shanghai. Lahat ng ito, gawa ng inyong pamilyang Shu. Chairman Jiang, hindi ba't matagal mo nang gustong lamunin ang aming pamilyang Shu? Sayang. Ngayon, kayo naman ang malalapa ng pamilyang Shu. Oh, nakalimutan kong magpakilala. Ito si Li Hao, si Mr. Lee. Kung hindi dahil kay Mr. Lee na nagpautang ng 5,000 pesos ng walang interes, hindi namin kayang daigin ang pamilyang Jiang. Ikaw si Lihaw. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Kasalanan ng anak mo yan. Wala akong kinalaman doon. Pinatay mo ang anak ko. Hindi kita patatawarin. Gustong-gusto mong lunurin ang pamilyang Jiang. Panaginip lang yan. Malamang, wala ka ng pagkakataong bumangon. Ako, wala na akong iba, kundi pera. Simula ngayon, ang pamilyang Jiang ay mawawala na sa Jiangdong. At ikaw naman, magiging isang asong gala, mamumulubi sa kalye. Chairman Jiang, magbabago na ang kapalaran sa Jiang. Mabuti pa i-enjoyin mo na lang ang huling sandali. Ha ha ha. G. Lee, sa pagkakataong ito,
Matutuluyan nating wasakin ang pamilya Jiang. Salamat sa tulong mo. Kung hindi, kami ang pamilyang mawawasak. Ako, tagay muna tayo. Lolo Shu, huwag kang magpakumbaba. Isang maliit na bagay lang yon. Napakagaling mo talaga sa murang edad, Jilly. Anong plano mo pagkatapos nito, Jilly? Kung hindi ka naman maselan, handang ialok ng Shu Group ang 30% na shares sa'yo. Wag na. Ako, dating empleyado lang. Ang pinakaayaw kong gawin ay magtrabaho. Kaya, wag mo lang akong papasukin sa opisina at isipin ang mga gulo. Ayos na yon. Tara. Tagay. Chinya, alam kong napapansin mo rin. Gusto ko rin si Li Hao. Siyempre alam ko. Pero, ano naman ngayon? Hindi pa kayo ikakasal ni Li Hao at hindi pa rin kayo opisyal na magkasintahan. Kaya may pagkakataon pa ako. Mula ngayon, makikipagkumpetensya ako sa'yo ng patas. Kahit na ikaw ang dalagang anak ng pamilyang Shu at mas mataas ang estado mo kaysa sa akin, hindi ako natatakot. Tingnan na lang natin kung sino ang pipiliin ni Li Hao sa huli. Anong pinag-uusapan ninyong dalawa dito? Siyempre, tungkol sa'yo. Tungkol sa akin? Anong sinasabi ninyo? Ito ay isang sekreto. Hindi ko sasabihin sa'yo ngayon at hindi rin kita sasabihan sa hinaharap. Tama, ito ay sekreto lang naming mga babae.